sa likod, wala nang papasok. Ayan, good morning! Good morning! Ayan, sobrang special ngayong hapon na ito. As in, medyo bangag-bangag pa po kami. Kasi kahapon po, we had a one-day core leaders po ng V-Mobile team building. Sino po nakakita nun sa Facebook? Ayan. So, medyo kulang pa sa tulog. Inedit ko pa yung PowerPoint ko, pero sige lang, kaya natin yan. Okay? We are recording na the video, no? Ayan, napakaswerte nyo kasi recorded via ABS-CBN ba ito? Hindi, via ano lang, Kuya Pat's camera for us to be able then to share the orientation sa ating OFW members. Alright, ma'am, okay lang, medyo lapit kasi parang yung bangka natin tataob, dito mabigat, dito magaan. Oo, ayan. O, dito rin siya umupo, no? Sa right side. Anyway, bago tayo mag-start, no? Actually, gusto ko lang pasalamatan kayo kasi ngayong hapon na to, hindi biro ang pagpunta ngayon sa office. Ay, dito sa V-Mobile office. Bakit? Kasi po, di ba usually after office, uuwi na kayo, manunod kayo ng teleserye, nakataas pa yung paan nyo, nagre-relax kayo. Pero still, chinus nyong pumunta dito sa office para pakinggan ng isang opportunity na pwede nating, pwede natin kuna ng isang income na parang eventually pwede rin magkaroon kayo ng time freedom katulad ng mga leaders na nandito. Okay, unang question ko po muna, okay ha? Sino dito ang first time na maririnig ang V-Mobile orientation? Yan. Taas na. Yung kanina nagtaas, ma'am. Di ba nagtaas ka? Yan. Sino pa? Ayan. Okay. So, halos lahat nakapakinig na. Oo, yun. So, meaning, if ever first time mo ngayon, pwede mo bang palakpakan ang sarili mo? Palakpakan nyo naman yan. Ayan. Magpapakilala po muna ako, no? Ako po si Wendell Dakila. Ako po ang team leader ng Team Transcend under V-Mobile Team MBT po. But pwede nyo po akong tawagin Weng, kasi Wendell pang lalaki eh. So marami akong nadideceive, akala lalaki yung ka-meeting nila. Pero babae po. Sige, umpisahan na po natin ngayon. Sino dito, bago matapos ang 2014, gusto may bagong bahay? Ayan, okay. Bago ko ituloy ang tanong na yan, introduce ko po muna yung team namin, okay? Ang pangalan ng team namin, belong po kami sa Team MBT under kay Hazeco. And then kanina ko pa binanggit yung Team Transcend, wherein ito po yung aking sariling team na ang meaning po is to rise above. Sabihin nyo bakit ito yung pinili kong team name? Okay, wala nang iba kasi to rise above po ang meaning ng Team Transcend na word. Transcend means to rise above kasi naniniwala ako bawat individual kaya po talaga mag-rise above. May mga namimit kayong tao na pag kunyari, tinanong nyo sila, kaya mo ba to? Di sinasabi, ay hindi ko kaya kasi ganito lang ako, kasi mahihain ako. May ganon? Yes. Okay. Ako kasi naniniwala kung gusto mo talaga matuto, mag-rise above ka. Kung kaya ng ibang tao, kaya mo rin. Okay po ba? Okay, sunod. Pwede lang ako mag-konting house rules? Yes. Okay lang. Sige. Ang una ko pong house rules, sino dito ang may cellphone? Ayan. Lahat may cellphone. Pwede po ba paki-silent ngayon o paki-vibrate mode? Ngayon na po. Bibigyan ko kayo ng 5 seconds. 5 4 3 2 1. Ayan. Bakit kailangan ko ipa-silent mode? Tumunog yan, na-store mo ba yung katabi mo? Yes. Yes, definitely. Kasi naniniwala tayo na time is gold. Very good. Yung pagpunta nyo po dito, sobrang effort na po yan for us. Kasi nga sanabi ko kanina, dapat iba, nasa bahay na kayo ngayon, nagre-relax na lang. Pero still, you choose po na pumunta dito. So, meaning, ayoko pong sayangin ang oras nyo at oras ko. Okay po ba yun? So, meaning, bawat segundo po at bawat words na bibitawan ko, sana po maintindihan natin lahat. Sunod! One mouth rule. Ano yung one mouth rule na rules natin? For example, sa mga tao na naka-attend na ng V-Mobile orientation, tapos yung katabi mo, first time, kunyari yung sasabihin ko, alam mo na, huwag mo naman uunahan ako dun sa katabi mo. Okay? Alam niyo yung parang feeling na pag nanonood kayo ng movie, tapos yung katabi mo, alam na yung mangyayari sa movie, tapos sinasabi sa'yo, anong feeling? Naiinis! Parang nakaka-bad trip, di ba? So, meaning, huwag mo naman una kasi hindi nga ako maiintindihan. Sunod, no sleeping! Ang lamig, di ba? Ang lamig. Mamaya lalamig pa yan pag may air cool tayo. So, nakakaantok. So, please, huwag ka matutulog kasi masasayang yung oras na pinunta mo dito. Sunod, happy and interactive presentation. Ano ang happy sa Tagalog? Masaya. Ano ang interactive? Sumasagot. Malino yung
sumasagot. Meaning, kung magtatanong ako, sagot naman po. Okay po ba yun? In that way, malalaman po natin kung naiintindihan nyo talaga yung sinasabi natin dito. Kasi nga, kung hindi mo maiintindihan, sayang ang pinunta mo dito. Okay po ba yun? Okay. Ano yun eh, kahit 1,000 words per minute ako, kakayanin yung intindihin to. Kasi mabilis po talaga ako magsalita. Okay, sunod, happy. Actually, wala nang iba kaming gustong makita sa inyo ngayong hapon na ito. Gusto lang namin kung may problema kayong personal sa buhay, kasi hindi natin naiiwasan ng problema eh, tama? Normal sa isang taong may problema. Kung wala kang problema, abnormal ka. Okay, normal, kaakibat na yan. If ever lang po na may problema kayong hapon, please po, pwedeng pakisantabi muna. Iwan nyo muna sa bahay yung isip nyo na yon. Dito po ngayong hapon, okay lang, kalimutan nyo muna at i-open nyo muna yung mind ninyo ngayong hapon na ito. Bakit kailangan i-open ang mind? Kasi po para ma-absorb nyo lahat ang sasabihin ko. Okay po ba yun? Yes. At isa lang po talaga ang gusto kong bayad ngayong hapon na to. So, tanong niyo sa akin kung ano? Ano? Yung galit na galit? Ano? Isa pa ha, si Mami lang ang sumasagot eh. Si interactive, di ba? Yes. O kasi kailangan mabuhay ang dugo natin. Okay. Ano ba yun? Ano ba yung tatanong ko? Ayun, ano ang gusto kong makita sa inyong hapon na to? Tanong niyo sa akin kung ano? Ano? Yung galit na galit? Ano? Ayun naman pala. Kisig naman pala. Ang gusto ko lang po talaga makita sa inyo, ngiti lang po. Ayan, no? Yung iba, ayaw pa rin magbayad, ngiti na lang eh, no? Ayan, sige. Pinapatawa ko lang po kayo para at least buhay tayo. Okay, umpisahan na natin. Okay, may sinasabi dito, no? May tanong ako dito. Sino gusto magka-extra income? Ayan. Kayo. Ayaw nyo? Ayaw nila. Isa pang tanong, ha? Sino dito gusto magkaroon ng extra income? Ayan, so lahat sumagot na. Okay? Siyempre naman, kaya kayo pumunta dito eh. Diba? Bakit pa nga nagpunta kayo dito para at least umattend ng isang business opportunity meeting, diba? Sunod, tinanong ko na to kanina, sino gusto magkaroon ng bahay? Sumagot na kayo kanina. Sunod kong tanong, sino gusto bago matapos ang 2014, gusto may bagong sasakyan? Ayan, di ba parang ang dami natin ngayon, sumasagot pa lahat. Okay yan. Sino dito bago matapos ang 2014, gusto naman ma-experience yung kahit ba nagbabakasyon ka, ay kumikita ka? Sino? Ayan. Kuya ba, sakop pati itong PowerPoint ha? Okay. Sino dito bago matapos ang 2014, bayad lahat ng utang? Ayan o, yung parang namumblema ka na. Parang, ano ba naman? Kilala niyo si Judith? Sino nakakakilala kay Judith? Gusto niyo makilala si Judith? Yes. Meralco Judith! Nawasa Judith! Credit card Judith! Kilala niyo na siya? Yes. Oo, di ba? Gusto natin si Judith. Ayaw natin, di ba? Dumating ko ba sa point na parang ang buhay mo, wala pang sweldo, may utang ka na. Sweldo, bayad, utang. Sweldo, bayad, utang. May ganon? Hindi ka pa sumusweldo, meron ka ng utang. Yung tipo bang namumblema, saan ko na naman kukunin ang pambayad ng utang, wala pang haak ng sweldo. Pero alam nyo ba, lahat naman tayo naka-experience ng ganon, even before o hanggang ngayon. Pero dumadating ka ba sa point na kahit anong piga mo, kumbaga kahit anong overtime mo sa boss mo, tumatambling-tambling ka na sa boss mo, doon ka natutulog na sa opisina, pero hindi talaga enough ang sinusweldo mo. May ganon? Yes. Yung parang wala na bang pangyayari. Kaya nga po nandito ang V-Mobile sa ganitong opportunity para at least man lang masolve po yung extra na yun na tinatawag natin extra income para mapuno man lang yung pangangailangan natin na yun. Okay? Excited na ba kayo malaman kung paano? Okay, parang hindi, yes. Yes, di ba? Ayan, okay. Ngayon, may question ako sa inyo. Ano ang pwede nyo mabili sa halagang 8,888 pesos? Sige, ma'am, kung may 8,000 ka ngayon, ano ang gusto mong bilhin sa halagang 8,000 pesos? Siguro yung tablet na... Tablet? Second na. Palakpakan nyo naman si ma'am! Okay, anong pangalan mo, ma'am? Crisel, V-Mobile member ka na, ma'am? Mamaya, may sasabihin ako sa'yo. Okay, ikaw, ma'am, anong pwede mo mabili sa halagang 8,000 pesos? Cellphone? Okay naman yun. Palakpakan nyo rin naman si ma'am. Ma'am, last na, anong pwede mo mabili sa halagang 8,888 pesos? Laptop, second hand. Laptop, kaya no? Second hand. Kaya, okay. Sige, actually ma'am, lahat ng binanggit nyo ay okay naman siya. Yan, yung iba nga sapatos, yung mga addict sa shoes, sa mga girls, diba? Isa na ako dyan. Ayan, cellphone. O, kaya nga ng 4,490 eh. Yung mga cellphone na ganyan. Sunod yung mga, yan ma'am. Yan, yung
ano yung gusto mo, di ba? Yung medyo low-end tablet, kasi talaga mahal naman yung iPad ko nga, binili ko yan, 30 mil pa nung unang labas pa. So, may mga low-end tayo, o kaya second-hand na iPad. Kung gusto mo naman high-end na phone, yung mga iPhone, pwede din naman. Low-end yung phone, isaksak mo na lang sa Apple para maging iPhone. Okay ba yan? Kasi di ba ang iPhone magkano ngayon? Pakpakan nyo naman yan! Si Mom lang yung natatawa sa akin eh, okay? Di ba? Magkano iPhone ngayon? Ikaw, sir. Yung may earphone. Magkano iPhone ngayon? Di ba? 20 plus? Magkano iPhone? 30, 29, 25, mga ganyan. So, hindi talaga kaya ang 8,000 pesos. Actually, agree ako sa lahat ng sinabi ninyo. Kaya naman talaga bilhin ang 8,000 pesos ng mga bagay na yan. Pero ang question ko, once bumili ka ng mga ganyan, kumita ka ba? Hindi. Anong napala mo? Expenses! Gastos! Totoo yan! Walang balik! Ato ha, wag naman po kayo masasaktan, pero normal sa Pilipino, naka-high-end ka nga ng phone, naka-porma ka! Wala naman load. Gets nyo? Simang tama, okay. Meron kayong naranasan o meron kayong kakilala kahit wala nang pangkain bukas! Basta naka-iPhone. May ganon? Yes. Ang dami, di ba? Pero hindi natin sila masisisi. Kumbaga, by nature, may ganun talagang tao. Pero nandito tayo para at least okay lang na ipakita natin sa kanila na okay naman gumastos ka ng ganun. Pero usually kasi ang mga taong talagang nag-iisip para ma-improve ang buhay nila. Minsan, di ba, bago ka mag-release ng pera, tatanungin mo yung sarili mo, ano kayang balik nito sa akin? Pang-porma ko lang ba o kikita ba ako dito? Sa totoo lang, umag-agree kayo sa akin, totoo talaga to eh. Marami nang nagdaan sa inyong 8,000 piso sa kamay nyo. Yes. Agree? Yes. Okay. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, baka every month, every day nakaka-receive ka ng 8,000 pesos sa kamay mo o sa sweldo mo. Pero ang question ko, yung 8,000 ba yun na bago mo gastahin, iniisip mo ba na worth it ba to sa 8,000 pesos gastusin? May balik ba ito sa akin o totally gastos lamang? Kasi marami ako nakakausap, ang mahal niyan. Sabi, 8,000. Pero ang sinasabi ko lang is, pag nag-shopping ka nga magkano nagagastos mo? Grocery pala pag nanay ka, magkano na? Meaning yung 8,000 pesos na yan, pwede nating sabihin na, tatanungin ko kayo ngayon ha, ang 8,000 pesos ba sa inyo, mahal o mura? Sino nagsasabing, wait, napakamahal ng 8,000 pesos? Sino nagsasabi? Mahal ang 8,000 pesos. Sino dito nagsasabi, mura lang ang 8,888 weng? Mura lang. Yun. Okay, galing ah. Sino dito kahit anong itanong ko, hindi talaga sasagot? Yun. Bakit ko yan natanong? Actually, tama yung mura at mahal. Okay ha? Mamaya explain ko yon. Next question ko, ano ang business na pwedeng umpisahan sa halagang 8,000 pesos? May naisip kayo? KFC. KFC! Alam ko na yan, ma'am. Ano yan, ma'am? Sabihin mo sa akin. Oo. Ano yan, ma'am? Kikiam. Fishball. Oo. At kalamang, kabisado na ni ma'am. Ano pa? Lahat actually to pwede. Ayan, di ba? Agree kayo dyan? Yes. Sa halagang 8,808, kaya naman talaga. Pero ako po talaga naranasan ko rin yan. Okay yan, I have nothing against with that business. Okay na okay yan. The only thing lang talaga, mas matagal ang balik sa'yo ng pera. Kung baga, kunyari ito ang business mo. Kaya mo ba kumita ng 1 million in 6 months? Hindi po, siyempre. Kaya ba dito, ma'am? Sige, kahit kalahating milyon na lang in 6 months. Hindi pa rin. Okay siya ha, pero it would really take time. Kunyari, ang hit mo talaga gusto mo maka 1 million compared dito na mas mabilis, hindi talaga siya kakayanin. Gets niyo po? Okay. Balikan ko yung question ko kanina doon. Di ba sinabi ko mahal o mura? Actually, both answers po are correct. Bakit? When I say 8,888 pesos, actually, mahal talaga siya. Mahal. Hindi nga sa akin mahal sobrang mahal. Kung ang pag-uusapan natin ay gastos. Ma'am, bili ka na damit, 8,000 pesos. Mahal, mura? Mahal. Sa akin hindi mahal. Sobrang mahal. Bili ka ng shoes, 8,000 pesos. Ay, super. Super! Ay, super! Diba? Yun yung sinasabi ko. Kaya may mga tao ang mahal. Pero when I say, bibili sila ng expenses, anything na pwedeng walang balik, talagang mahal ang 8,000 pesos. Pero when I say, ano ang negosyo na pwedeng mo mabili o pwedeng ma-invest sa halagang 8,000 pesos? Business sa halagang 8,888, mahal o mura? Mura siya.
Gets niyo po yung difference? Meaning kung negosyo ang pag-uusapan natin, sobrang mura ng 8,000. Ang 8,000 ba ay kaya magtayo ng Jollibee? Of course not, di ba? Kaya ba yung magtayo ng Starbucks? Of course, na hindi talaga kakayanin. So meaning kung 8,000 ang negosyo ang pinag-uusapan natin, mura siya. Gets niyo na po bakit mahal at mura? Okay, very good. Very good children. Okay. Sa V-Mobile po, meron kaming tinatawag na business kit. Okay, ano ito? Ito po yung halaga na 8,888 pesos na may potential income na 100,000 per day, 700,000 per week, at marami pang several more earnings po na opportunity. Okay, may question ako sa inyo ha, kahit medyo ano lang tayo. Okay, pag nakakita kayo kunyari ito, 100,000 per day, potential. When you say potential, anong ibig sabihin ng potential? Posible. Pwede. Di ba? Okay, hindi siya guaranteed. Bakit kaya hindi sinabing guaranteed? Depende sa i-effort mo. Okay, pero pwede. Okay. When I say, pwede ka dito kumita 100,000 per day. Ano una nyo nasa isip? Yun totoo. Ma'am na naka-red. Ayan, si ma'am. Ano ang nakapangalan mo? Ikaw, ma'am. Ikaw lang naka-red. Ano, ma'am? Anong iniisip mo pagka nakakita ka ng 100,000 per day? Anong klaseng negosyo yan? Ano pa? Ay, ma'am, yung gusto ko yung sinagot mo. Imposible. Ano pa, ma'am? Sila na sumagot, hindi ka na sumagot. Ano, ma'am? Ano yung ano mo? Naiisip mo? Parang imposible, no? Parang namamalikmata ka pa. Posible ba talaga yan? Actually, 3 years ago, umattend din ako itong same room na to at doon ako nakapwesto halos sa likod. Hindi ko makakalimutan yung araw na yon. Nung prinisentan din ako nito at umattend ako 3 years ago, actually same na same ako ng isip sa inyo. Parang, posible ba yun? Parang imposible naman. Kumbaga lahat ng tao naman, nagdududa talaga. Tama? Okay. Pero nasa sa iyo yon kung paano Paano yung belief system mo sa negosyong papasukin mo. Ito lang yan ha, 100,000 per day sa common na tao, talagang imposible. Correct? What if andito si Henry C? Kilala niyo si Henry C? Oo, sino siya? May-ari ng SM. Naka-wheelchair na lang siya, di ba? Tanda na siya di ba? Kunyari, dito siya nakaupo. Imagine niyo si Henry C nandyan. Tapos sinabi ko sa kanya, Sir, potential income ng negosyo ko 100,000 per day! Ano pwede niyang sabihin? Sa tingin niyo lang? Liit? Ano ba? Ha? Che? Ganun na, no? Totoo yun. Totoo yun. Okay. Bakit kaya si Henry C, na businessman ang mindset, over sa normal na Pinoy na katulad natin, parang tayo namamaling imposible. Hindi totoo. Pero siya, bakit parang, Che, sa'yo na yan? Bakit kaya? Marami na siyang pera. Ano pa kaya? Mas kumikita siya, higit pa dyan. Mas kumikita, higit pa siya dyan. Pero sa tingin nyo, nung nag-umpisa siya, saan ba siya nag-umpisa? Na-remember yung story niya na nagtutulak siya ng kariton, second hand na siya, nilalako niya doon sa Manila area, di ba? Okay, nag-umpisa rin kaya siya na ang goal niya lang is 1,000 per day? Yes. Nag-goal ba siya ng ganon? Ang mindset kasi ng isang businessman, more than that. May nagnegosyo ka ba para kumita lang ng 100 pesos isang araw? Bakit ka nagnegosyo? Mas kumita ka ng mas malaki. Diba? Kumbaga, ito na po yung sinasabi ko. Kasi nag-inquire ako sa MOA, sa Mall of Asia. Alam niyo yung sa seaside? Yes. Di ba walang aircon doon? Kasi meron ako dating food cart, yung noodles na food cart. Di ba yung food cart, parang paliit lang yun na spasyo. Parang isang dipa lang ata. Yun na yung gagalawan mo, di ba? Nag-inquire ako doon kung magkano siya per month. Nag-inquire ako. Kahit nga sa ibang mall, hindi lang sa MOA, nag-inquire din ako sa ibang mall. Average na natanungan ko kung magkano per month, yung upa doon, nagre-range siya ng mga 36,000 per month. Grabe, di ba? Imagine mo ilang SM, ilang lupa, ilang food ka, ilan ang tenant sa SM o kaya sa ibang mo, kahit na hindi SM nagre-range siya ng mga 30 to 40,000 per month. Yung eksaktong natanong ako kasi 36, ang liit na spasyo, tapos halos isang saksakan mo lang yun ng kuryente, ganun siya kayaman. Ganun katindi. Meaning, ano yung ine-emphasize ko? Kung normal kang tao, empleyado mindset ka mag-isip, totoo talaga imposible. Dumating ka ba sa point na nung bata ka na isip mo, di ba ang pagpapalaki sa atin ng mga magulang natin, normal to Anak, mag-aral ka para pag
paglaki mo, maghanap ka ng magandang trabaho. Common? Ako ganun ako pinalaki. Lahat tayo. Pero ang Chinese, negosyo. Gets nyo ba? Sa totoo lang, ano po ba ang mas umaangat sa buhay? Sabihin na natin yung mas yumayaman, empleyado o negosyante? Kaya po ganun tayo mag-isip na parang imposible. Kasi ang naging mindset natin all throughout our life, empleyado. Gets niyo po yan? Bakit hindi natin i-goal ang mindset ng mga negosyante na pag nag-goal sila is hindi lang empleyado mindset na parang imposible. Kumbaga parang posible at gusto ko yan. Gets niyo po yun? Kaya di ba may mga tao, minsan nagre-reklamo na sa buhay nila, wala nangyayari sa akin, Bog, lagi na lang ganito, lagi na lang ganito. Pero ang tanongin mo, may ginagawa ka bang bago para may mangyaring bago sa buhay mo? Wala. Gets niyo po yun? Okay, sunod. Okay, meron kaming tinatawag dito na premium kit. Sabihin niyo nga po, premium kit. Okay, ang premium kit namin na tinatawag sa V-Mobile, ang worth niya po is 8,888. Ano itong kasama ng premium? Pakitandaan po ha, premium kit. Okay, ano ang laman yan? Meron kaming Technopreneur card, yung pinaka-membership card nyo sa V-Mobile, 40 Techno-user cards. May exam ako mamaya, tandaan nyo to. Okay, 40 Techno-user cards, 41 Smart Empower SIMs, kasi meron tayong privilege from Smart kasi nagbibigay sila ng free SIM card. Tapos lahat ng quick guides for your loading. And then, yung mga tarpaulin. Yeah, meron kaming SME Plus Tap to Pay card. Sino may SM Advantage? Wala kay SM Advantage? Meron. Nag-release po ng bagong card ng SM. Ang tawag natin to dito. Yan, SM Tap to Pay card. Mamaya, i-explain ko yan. Meron na tong free load wallet na 300 pesos at meron ka rin insurance for 1 year na ang coverage ay 100,000 pesos for 1 year. Okay. Ang mga kapartners natin dito sa isang kit yan, kung makikita mo nyo, may Smart, merong SM, kapartner natin si Henry C, di ba? Ang sosyal. Yan, tapos meron din tayong Malayan Insurance. Anong tawag sa kit na ito? Okay, mamaya, tandaan nyo yan. Okay, sunod. Ang ngayong hapon na to, ang tanging pag-uusapan natin is a money-making idea to earn extra income by using your phone. Meaning, kung may telepono ka, wala ka na ibang dapat gawin. Kumbaga, yun lang ang requirement dito sa V-Mobile. Dito po is no selling. When I say no selling, hindi po kami nag-i-encourage ng benta-benta load. Okay? Bakit? Kasi ikaw mismo gumagamit ka na ng load. Bakit ka pa magbibenta? Kung magbibenta ka, option mo na yun. Sunod, no recruiting. Bakit hindi natin na tinaterm na recruiting? Hindi naman tayo recruitment agency. Ano ba ang recruitment agency? Abroad. So we only do endorsement o referral. Kwentuhan lamang. Sunod, no forcing. Siguro naman yung pagpunta nyo dito sa orientation natin, wala namang namilit sa inyo. Dumating ba kayo sa point, tinututukan kayo ng kutsi, pumunta ka. Wala naman, di ba? Kumbaga, no forcing. Okay, sunod. Ngayon po, ang pag-uusapan natin kasi dito ngayong hapon ay basic need talaga ng tao. Ang tanong ko, yan, pasok po. Yan, sabi ko sa inyo, may mga malilate. Pasok! Ayan, dito na lang po. Ayan. Ayan, pakisala na lang po. Ayan! Question ko, sino dito ngayon ang tao? Sila ma'am. Ma'am, sino dito ang tao ngayon? Yun naman pala. Yung iba nag-isip po. Tao ba ako? Okay, tao tayong lahat, definitely. Okay, pag sinabi mong tao, meron tayong tinatawag na basic needs. Sabihin nyo nga po, basic needs. Ayan. Kung tao ka, ano ang unang-una mong basic needs? Pagkain, very good children. Ano sunod? Clothing. Okay, ano pa? Shelter, pabahay. Tama? Pero alam nyo ba, nung dumating na yung mga late 1990s, naging 4 na daw po ang basic needs ng tao. Okay, may tumatawag. Wait lang po sige, mamaya na lang. Okay, dapat iparaffle. Okay, may pang-4 na daw na basic needs ang tao nung pumasok ang era ng late 1990s. Ano kaya iyon? Okay, cellphone load. Very good. Okay. May sasabihin ako sa inyong survey. Okay. Nangyari ito noong 2010, nagkaroon ng survey sa bawat bahay. Okay. Ang question is iisa lang. Sa isang barangay lang nila ito ginawa. Ang question, sabi dun sa survey na yon, ano po ang mas malaking kinagastusan nyo? Bigas o load? Load! Okay. Ako
Actually, sobra. Yun talaga yung sinabi nila sagot, load. Okay, dumating ba kayo sa point na experience yun na parang wala ka ng, lalo na mga sa student, kasi na-experience ko yan eh. Nung minsan may bumibili sa amin, yun nga yung sa food, sabi pa naman, edi kinocompute-compute niya yung kanyang baon. Sabi niya, ang mahal. Sabi niya, ang mahal naman ng food. Sige po, pabili na lang ng, kasi 30 pesos eh yung food. Dumating sa point na, sige, 50 pesos na lang, pabili ng load. Dumating sa point na, tinitipid mo yung pagkain mo, 30 pesos, para lang meron kang load na 50 pesos. May ganon? Yes. Lalo na sa mga estudyante, yung baon ng nanay, tinitipid-tipid para lang may pang-load kahit 10 piso isang araw. Gets niyo po yun? Kumbaga, ganun na necessity ang, ang ating produkto sa market. Sino dito ang prepaid user? So, majority. So, sabi nga po nila, 8 out of 10 cellphone users talaga are prepaid. Dumadating kasi sa point ang Pinoy talaga, ang thoughts about prepaid, nakakatipid. Kaya nga tayo, anong tawag sa atin? Texting capital of the world. Kasi pagka tingi-tingi, feeling natin mas nakakatipid. Lumaki ako ng ganyan eh. Nanay ko sasabihin, anak, bumili ka sa tindahan, pisong suka, pisong toyo, pisong asin, pisong mantika. Lahat piso! Ngayon may pisong text. Kasi ang thoughts, pag patingi-tingi, mas nakakatipid. Okay. Agree kayo doon? Yes. Okay. Sunod. Ano ba target market natin? Wala na tayong ibang tatanungin pa. Basta may cellphone ka, pasok ka. Sino na lang ba walang cellphone? Newborn. Sino na lang walang cellphone? Anak ko nga, 4 years old, humihiling na ng cellphone. Kung baga gano'n na siya kanise, kasi lalo mga parents pag nagsuschool yung mga bata, di ba parang hindi ka na at ease eh. Kahit elementary, binibigyan mo na talaga ng cellphone. Hindi po dito ang produkto namin na may test pa bago maniwala ka. Hindi naman po ako nothing against with other companies ha, pasintabi po. Pero hindi naman isa itong produkto na may dala-dala kang mesa, yung nakatiklop, tapos ihahain mo dito, tapos magtitimpla ka, tapos sasabihin mo, uminom ka, gagaling ka. May ganun ba? Meron! Di ba? Ito, sabon, magpaputi na kilikili, itry mo. May ganon? Nagigets nyo? Kunyari, for example, di ba, si Kuya Pat, offeran ko, Kuya Pat, bilhin mo to, puputi ka, papayat ka. Minsan, di ba, you have to see the result first before na maniwala ka. Gets nyo po yun? Pero kung ang produkto mo ay discount lifetime sa load, kailangan mo pa ba ng resulta? Mula nagka-cellphone ka ginagamit mo na yung load na yan. Hindi ba maganda mula ngayon hanggang starting today na V-Mobile member ka hanggang gumagamit ka ng prepaid load, ang produkto po namin ay discount sa load lifetime. Gets niyo po yun? Okay. Sino po dito ang nag-cellphone na ng more than 10 years na? Kasi ang cellphone nag-start 1990s eh. Oo, natandaan ko pa yun. Yung parang, ang laki. May bago, after pager cellphone, yung malaki, parang pangkaskas ng yelo. Tapos before natandaan yung walang tingi-tingi na load. Anong TV for ang load? Card. Anong minimum? 100, 300, at 500 denominations. Kailan lang naman yung mga old text 10 na yan? Diba? Kung baga, ganun katindi ang pinagdaanan natin bago natin na-hit yung itong prepaid era na nangyari. Kung baga, kung makukompute mo, sige, question ko ha, babaguhin ko yung question ko. Ulit, sino dito ang nag-cellphone na 10 years ago? Ma'am! Sige, ma'am! Ma'am, ano name mo? Isning. Isning ano? Sning? Ay, kakaiba yung unique mo. Sning. Sning? Okay, Sting! Ma'am Sting! Okay, talagang kakaiba siya. Ma'am, 10 years ago. Okay. Na-compute mo na ba, ma'am, kung magkano nagastos mo sa load hanggang ngayon? Hindi po. Actually, challenge to sa akin. Every time nag-hold ako ng orientation, inaano ko talaga, sabi ko, sana may makasagot sa akin kung magkano na yung nagagastos nila sa load. Pero so far, sa 3 years ko na nag-orientation, wala pa talaga nakakasagot. Kasi normal sa Pinoy, hindi tayo nagbibilang o nagko-compute na magkano nagagastos sa load. Pero ang feeling mo, 10 years ago hanggang ngayon, meron ka bang nagastos na sa load? Siguro mga 1,000 pesos. 1,000 pesos 10 years ago hanggang ngayon? More than! Okay, hindi naman ikaw parang, ay, birthday ko na, papaload na ako. Wala namang gano'n yung once a year ka lang, nagpapaload, di ba?
Meaning, hindi mo talaga kinocompute kasi baka ayaw mo malaman kung magkano. Kasi tandaan mo, dati wala pang tingi-tinging 10 pesos, 20 pesos, 100, 300, at 500 pa lang before. Kung i-compute mo before, baka mawindang ka kung magkano na ang nagastos mo. Mamaya magagawa tayo ng simple computation. Okay? Sino dito ang may asawa na pero hindi nila kasama? Hindi nila kasama. Ma'am, ikaw ang tatanungin ko. Okay, ha? Okay. Ma'am, sinong mas mahal mo? Ang cellphone mo o asawa mo? Yung totoo. Cellphone daw! Okay. Hindi ko na siguro kailangan tanong. Sino dito ang nagsasabi, nako, mas mahal ko asawa ko kaysa ko sa cellphone ko? Ay, ma'am, palakpakan niyo naman si ma'am! Ma'am, anong name mo nga? Margaret, si Ma'am Margaret from Team Perfect. Okay? Ma'am Margaret, talagang hanga ako talaga sa sagot mo, ma'am. Talaga sobrang ina-admire ko yan na mas mahal mo talaga yung asawa mo kaysa sa cellphone mo. Pero may question ako sa iyo, ma'am. For example, may feeling ka ba minsan na pag hindi mo nadala yung cellphone mo, kunyari nasa paglabas mo pa lang ng bahay, sa kabilang kanto ka pa lang, yung kinakapa-kapa mo, nasan yung cellphone ko? Tapos dinudukot mo pa sa, yung parang kung saan-saan ka na dumudukot, para lang makita yung cellphone. May ganun ka ma'am na feeling? Minsan ba pag naiiwan mo, minsan binabalikan mo pa eh. Kasi feeling mo hindi ka comfortable eh. Tendency mo, babalikan mo. Kasi parang, shucks, hindi ako kumpleto sa buhay ko ngayon. Kasi wala yung cellphone ko. Totoo naman, ganun ako eh. Parang pag wala yung cellphone, may ganun kayong feeling. Okay, ganun na ganun din talaga ako. Babalikan mo eh. Kahit ano pang mangyari, minsan lunch break ka, babalikan mo pa sa work kung malapit lang. Pero ma'am, ang question ko sa'yo, pag naiwan mo yung asawa mo sa bahay, babalikan mo pa ba? Hindi, magkaiba kasi ng level yun eh. In-explain din ma'am, magkaiba ng level yun kasi pwede mo i-text na lang. Ayun! So meaning, ang cellphone, babalikan si husband, i-text ko na lang, sumunod ka na lang dito, hindi na kita babalikan dyan. Yun. So ma'am, sino mas mahal mo, cellphone o asawa mo? Hindi kasi yung, I don't know. Hindi yan ang tuloy alam. Magkaibang level na. Pero sometimes it's weird pero totoo. Kung bakit namin ini-indicate talaga yung importance nun. Kasi dumadating ka talaga sa point na hindi mo namamalayan yung cellphone mo, kaakibat na yan ang buhay mo. Yung hindi ka makakatulog hanggat hindi mo siya hinahawakan. Question ko, bago ka matulog sa gabi, ano ang huli mong hinahawakan? Yung totoo. Ito mga totoo yung mga asawa dyan. Okay. Sino dito pagkising sa umaga? Cellphone. Ay, sino? Wala pa akong tanong eh. Okay. Sino dito pagkising sa umaga? Cellphone agad yung kinakapa. Yung totoo, cellphone ba? Yung totoo, diba? Anong gamit sa pagkapa nyo na yon? Anong ginagamit nyo doon? Alarm. Alarm clock. Si ma'am mo safe. Palakpakan nyo naman si ma'am. Alarm clock naman talaga. So, ganun nakatindi yung addiction natin sa cellphone. Pero question ko sa inyo, every time ba you buy load, may experience kayo na in the middle of the night, for example, kahit 11 p.m., lalo na sa mga probinsya, lalo to sa mga kabataan, yung init na init ka sa kausap mo, yung kiliting-kiliti ka sa kausap mo, may ganon, yung ayaw mo tatanong yung kausap mo, tapos biglang na-check operator. Ay, mga kabataan tumatawa, di ba? May ganon kayong feeling na pag-check operator, anong tendency mo kahit alas 11 na ng gabi? Punta ka saan? Tapos parang 3 kanto pa away. Lakad ka, buwis buhay, magka-load ka lang. Gets nyo? Ganon katindi ang cellphone addiction ng Pinoy. Kasi dumadating talaga tayo sa point na hindi na natin matigilan. Hindi ba maganda kung ngayon, kung magpapaload ka sa tindahan, ilan ang patong na, how much amount ang patong? 2, minsan 3. Kasi sa ibang probinsya, 3 pesos. Yung card na 5 pesos ang patong. Kumbaga, hindi mo maganda from this day forward, kung V-Mobile member ka, you have all the convenience to load yourself anytime, anywhere with lifetime discount. Mamaya, explain ko po yun sa inyo. Okay, kanina pa ako V-Mobile ng V-Mobile. Alam niyo ba kung ano ang V-Mobile? Okay. Sino dito, nung narinig si V-Mobile, parang gusto niyo talaga malaman kung sino ba talaga si V-Mobile? O nag-research ba kayo tungkol sa V-Mobile? Ayan. Ako po kasi ang background ko, sales ako. Dumating ako sa point na every time I go for sales call, inaalam ko talaga yung pupuntahan kong kliyente, anong background niya. Okay, ngayong hapon po ito, very privileged kayo, at least malaman nyo kung ano ba ang V-Mobile. V-Mobile, ang full name po, ang full company name po ng V-Mobile is V-Mobile Technologies Incorporated. Sabihin nyo nga po, V-Mobile Technologies Incorporated. Okay, clear yan ha? Ngayon, na-establish po kami April 29, 2008. Sabihin nyo nga po, April 29. So, ilang years na kami? 6 years.
years. 6. Ma'am yan. Medyo mahirap, no? Okay. 6 years. Going to 7 years na kami. At medyo magyayabang lang po ako sa inyo. Kunting yabang lang naman. Ang office po ng V-Mobile dito sa Galleria Corporate Center, hindi po isa. Hindi dalawa. Kundi 3. Okay lang? Palakpakan nyo naman yan. Okay? Oo, diba? Uy, iba kasi isa lang eh. Okay. Okay. 11th, 19th, at nandito tayo sa 20th floor. 20th floor po is the official training office of V-Mobile. Punta kayo ng 19th floor, nandyan yung cashier. Dyan kayo pwedeng bumili ng mga load wallet, ng mga kit, at kung ano-ano pa. Pwede din walk-in sa customer service. 11th floor po, dyan ang ating marketing office. Andyan yung, alam niyo yung call center na 24/7 na pag tumatawag kayo, nandyan sila. At nandyan din po yung office ng president natin. Okay. Sunod. Meron din tayong 68 Independent Business Centers nationwide. Ano ang Independent Business Center? IBC. In other words, branch offices. We have 68 na po buong Philippines. At hindi lang dyan, may mga product depot rin po tayo internationally. Bongga! Yes. Palakpakan nyo naman, ha? Oo, gusto ko lang kasi magyabang eh. Kasi may mga tao na chichipan sa aming kampanya. Oo, pero hindi nila alam. Yan lang naman po ang mga assets namin. At yung mga mamaya pa, i-discuss ko pa po kung sino mga kapartner natin sa negosyong ito. Okay? Sunod. Tinanong niya ba sa sarili nyo na sino kayang may-ari kay V-Mobile? Sino bang nakakaalam kung sino may-ari kay V-Mobile? Wala. Okay, very good. Sabihin ko na lang. Okay, may good news ako sa inyo. Hindi tao ang may-ari kay V-Mobile. Hindi rin hayop. Hindi rin bagay. Ano ito? Isa siyang korporasyon na ang pangalan po ay Penta Capital Management Corporation. Kung si V-Mobile po na-establish kailan? 2008. Si V-Mobile ay si Penta Capital po yung pinaka-mother company niya na-establish po 1957 pa. Sino dito ang buhay na noong 1957? Uy, palakpakan nyo naman yung mga oldies but goodies natin. Mga senior citizen na yan, pero still they are doing the business, diba? Ma'am, anong year mo? 55, ma'am. 1957. Ay, eksakto. Para sa V-Mobile talaga, ma. Si ma'am! 54. So, a little earlier. Ang galing, no? Ako wala pa, no? Tuldok pa lang. Wala pa lang kahit tuldok. Wala pa ako sa bundok. Okay. Ngayon, si V-Mobile ang may-ari kay Penta Capital. Ano naman si Penta Capital? Natanong nyo na yon? Okay. Si Penta Capital is the leading independent investment house sa Philippines. Okay, medyo malalim na term. Pero kung accountancy student ka, maintindihan mo yon. Pero for the sake, like ako, di ba? Nung una rin, hindi ko rin siya maintindihan. Para at least mas maintindihan nyo ano ba si Penta Capital. Question ko, sino ang alam nyong nagpapautang? Bombay. Bombay! Number 1 sa list, lagi. Sino ba? Bangko! Sino pa? Lending fear! Ano pa? Kapitbahay. Kapitbahay! Okay, ano ba yung mga kapitbahay? Meron yan, di ba? Tapos pinapatungan. 5-6, yun yung Bombay. Ganun din. Okay. Ano pa? Cooperative. Ano pa? SSS. Yung mga naglulong, pag-ibig, GSS. Actually, lahat ng binanggit nyo, halos parehas ni Penta Capital. May difference lang. Tanong nyo sa akin kung ano. Ano? Yung galit na galit! Ano? Yung malambing. Okay, konti tayo, di ba? Okay! Ang difference niya, lahat ng binanggit nyo kanina, sa tao nagpapautang, diretso sa tao, siya nagpapautang din, pero hindi sa tao. Dito lang naman. Okay lang? Dito? Okay lang, no? Ang cheap. Okay. Bakit ako lagi nagyayabang sa slide na to? Kasi gusto ko po maintindihan ninyo ang credibility ng company ini-introduce namin sa inyo. Bakit? Sawang-sawa ka na ba sa mga kumpanya na pag nagpapakilala sa'yo, now you see, now you don't. Kausap kita ngayon, bukas ma'am, hindi mo na ako makausap. May ganon? Nag-pay-in ka ngayon, pag bukas pagbalik mo, wala na yung opisina. May ganon? Anong tawag doon? Sa mundo daw na to, dalawa lang ang klase ng tao. Ano? Nagpapa? At nanlo? Saan ka doon? Okay. Hindi ko naman masisisi, okay, yung mga naluloko. Pero at the end of the day, kung mag-join ka sa isang negosyo, responsibilidad mo na alamin ang background ng negosyong papasukin mo. Gets niyo po? Okay. Para mas maintindihan natin, ano bang role ni Penta Capital dito sa mga establishmento na to? Sino nakasakay ng MRT? Okay. O, ayan, di ba? Tandang-tanda
kuya, nung nagko-commute pa ako, ikaw yung tipong nag-aabang ka, ang haba-haba na ng ulo mo kung may tren na, tapos nakatayo ka lamang, tapos hindi mo mamamalayan pa nandiyan na yung tren, nandun ka na sa loob. Effortless, nandun ka na pala sa loob kasi tulakan. Gets niyo po yun? Okay. Alam niyo ba, bago natayo yan, kailan ba yun? Di ba, paano pa ito makapagal eh? Matagal na yan, di ba? Kumbaga, bago yan na itayo sa EDSA, kinailangan ng MRT ng 30 billion pesos. Ang laking halaga? Yes. Ang laki, sobrang laki. Kanyang official guarantor si Penta Capital. Okay, para mas mabilis natin, paano ha? Hindi kasi gusto ko talaga maintindihan nyo yan eh. Okay, for example, ma'am, anong name mo ulit? Margaret, ma'am. Si Ma'am Margaret, ma'am, anong name mo? Mary J. Margaret, M, di ba lahat? Okay. Lumapit ako kay Ma'am Margaret. Sinabi ko, Ma'am Margaret, pwede mo ba akong pautangin ng 1 milyon? Alam ko meron ka. Okay, di ba? Tapos sabi ni Ma'am Margaret, o sige, pautangin kita 1 milyon, Weng. Pero, kailangan mo kumuha ng guarantor para pirmahan tayo. Okay, kinuha ko si Ma'am Mary Jane as guarantor. Nagpirmahan kami. Pinautang ako ni Ma'am ng 1 milyon. Binigyan niya ako. Ngayon, after 1 year, tinakbuhan ko si Ma'am Margaret. Anong role ni Ma'am? Yun. Guarantor ko siya. Okay, clear na? Kumbaga si Penta, siya po ang guarantor. Parang accredited or official guarantor ng mga kumpanya na ito. Okay? Meaning, malalaki sila? Yes. Kilala nyo sila? Yes. Okay. Nagtiwala kay Penta? Meaning, kung si Penta pinagkatiwalaan ng mga kumpanya to, big time ba si Penta Capital? Yes. Kung big time si Penta Capital, big time ba si V-Mobile? Yes. Ayun. Bahala na kayo mag-isip. Diba? Palakpakan nyo naman. Hindi kasi ma'am, salamat ma'am. Ang hirap, diba? Salamat. Okay. Clear na? Bakit ko lagi ina-explain to matagal? Bakit? Kasi po sa totoo lang, pag uwi nyo, sigurado magkukwento kayo. Ngayon, yung makakausap nyo, pwedeng sabihin natin na may narinig siya about V-Mobile. Pwede niya sabihin, ay, nagpapaloko ka dun, scam yun. Hindi yun totoo. Pero tanungin mo, naka-attend ka ba ng orientation? Hindi. Yun. At least, very fortunate kayo na naka-attend kayo at least alam niyo yung background. Pwede sabihin, may ano dyan, Penta Capital, napakalaking kumpanya, bla bla bla. Okay? Okay, clear na tayo sa background? Okay lang, no? Kaya very proud ako sa kumpanya to kasi hindi lang ibang kumpanya nagtitiwala. Sila kung sino nga nagtiwala sa Penta Capital at V-Mobile, sino pa ako para hindi magtiwala? Gets niyo po yun? Palakpakan nyo naman po yun. Okay? Sunod, ito yung mga official natin na mga documents. Makikita nyo to sa 19th floor. Okay, kung nagdududo pa rin kayo, kunin nyo lahat yung dokumento, naka-display yan doon lahat. Okay, SEC, NTC, DTI, Globe, Smart, kasi yun po yung official, parang partner natin when it comes to loading system natin, Globe, Sun, and Smart. Okay, meron din kami official SIM, powered by Smart, kasi very fortunate tayo ng Smart po, nakipag-partnership sa atin. Ang tawag dito, Empower SIM, powered by Smart. Okay, sunod. Ang V-Mobile po, hindi lang tayo limited when it comes to prepaid loads. Okay, ano pa iba yung alam na prepaid? Bukod sa load. Internet. Ito, prepaid load, e-load, cellphone cards, prepaid landline, ano pa? Cable TV, prepaid internet, online games, at malaking insurance, at lahat ng prepaid na alam mo at hindi mo alam, ayan, pasok yan sa V-Mobile. Mamaya explain ko kung paano kaganda. Okay, meron kaming tinatawag, di ba yung Empower SIM na kasama doon sa kit? Ilan nga doon sa premium kit, ilan na ang SIM card na kasama? Uy, very good. Natikikinig talaga. Yung Smart na yan, na Empower SIM, bakit kami very proud? Kasi if you are, ito ang ginagamit mo at V-Mobile member ka, ito kasing product na to na dalawa, hindi mo yung mabibili sa tindahan. Diba? Hindi, ano ba yung mga combo, 20, all text, diba ganun mga nabibili sa tindahan? Ito, hindi mo siya mabibili sa tindahan. Kumbaga, kung Empower SIM user ka ng V-Mobile, ikaw lang ang pwede makapag-load yan sa sarili mo. Kung hindi ka V-Mobile member, hindi mo magagamit yan sa sarili mo. Gets po? Yun po yung exclusivity ng product na to. Bakit ito maganda? Alam mo yung feeling na para kaming, na prepaid user kami, pero parang postpaid? Alam mo yung feeling na ganun? Bakit? Kunyari, VM500 ang niload mo, meron kang unlimited text to all networks, within, ilan to? Ilang months yun? 500 into? Diba? Sabi ko sa'yo eh, para siyang prepaid na postpaid. Gets niyo po? Pero kung VM300 ka naman, unlimited to all networks, valid for isang buwan, 30 days. Mura pa rin. Mura pa rin. Ayan. Sunod. Meron din kami yung E-Plus Tap to Pay card na sinasabi ko. Mamaya further explain ko po yan ulit. Okay?
Sunod, sabi nga po nila kanina ko pa ito sinasabi, 8 out of 10 cellphone users are prepaid. Kasi noon tayo as tingi-tingi talaga na country na mas nakakatipid daw pag nakatingi. Yung pag nakatingi yung load mo. Okay, ikaw ba yung tipo pag na-check operator ka kahit in the middle of the night, yung kaninang ina-explain ko, ganito na itsura mo. Ayan, o diba? Kahit sa workstation ka, o umuulan man, o 2 AM na, o nasa work ka. Ito talaga na-experience ko to eh, yung ganitong scenario. Pero hindi naman ganyan yung itsura ko. Okay? Dumating kasi ako sa point na nag-work ako. Alam niyo, parang nasa tricycle ako, tapos nasa bus ako. May boss kasi ako before. Yung boss ko na yon, galit na galit siya pag malilate ka na hindi ka mag-a-advise. May gano'n kayong boss? Yes. Sasabihin niya, mag-text ka na lang, hindi ka pa mag-advise, mag-relate ka na lang, mag-text ka naman. May gano'n eh. Pag hindi ka talaga nag-text at na-late ka, lagot ka. As in. So, dumadating ako sa point na experience ko to, nasa bus ako. Eh, di ba pag morning, grabe talaga isabitan sa bus. Yung parang naaano ka na eh, di ba? Dumating ako sa point na iti-text ko na yung boss, ma'am, malilate na po ako. Pag send ko, ganito yung umappear sa cellphone ko! Okay, eh di ba ang hirap sa bus makipagsiksikan? Ano kaya ang choice ko? Mga 1 hour pa ako malilate. Di ba ang tendency mo baba ka ulit, hanap ka ng maluludan kung may 7-Eleven o tindahan na malapit, saka ka lang makakaload. Hassle? Yes. Hindi siya hassle. Sobrang hassle. Grabe di ba? Yung hassle na yun. Kumbaga, yun yung sinasabi ko kanina na if you are a V-Mobile member, meron kang capability to load yourself anytime, anywhere of the day. Mamaya explain ko yun sa inyo. Okay, sunod. Yan o, yung tipong, wala ko na akong load. Okay, punta ako sa tindahan, magpapaload ako ng Sun-Globe or Smart. Yan. Kumbaga, ang V-Mobile talaga, ang ino-offer when it comes to product talaga ng loading natin, ang ino-offer natin, convenience. Sabihin nyo nga po, convenience. Ano sa Tagalog ng convenience? Ha? Kaginhawan! Ano pa? Mabilis? O kaya magaan? Mas madali? O, basta yun! Kasi nung minsan nag-orientation ako sa Philippine Air Force, sabi ko, ano sa Tagalog ng convenience? Sabi nila, 7-Eleven. Kakaloka ng mga sundalo na to, sabi ko. Okay, convenience talaga. Yung tipong, by using your existing phone, you can load yourself anytime, anywhere, kahit Smart, Globe, o saan pa yan, pwede mo rin loadan yung Tap to Pay E-Plus card mo. Mamaya explain ko yan further. Okay. Ngayon, meron tayong 4 very easy way and very convenient way to load yourself. High-tech tayo eh. Sabihin nyo nga, high-tech! Okay, bakit tayo naging high-tech? Meron po tayong 4 na paraan para maloadan mo ang sarili mo anytime, anywhere. Una, syempre through text. Yung bang tipong nasa tricycle ka na, upusong ka na, i-text mo lang yung command and then maluludan mo na yung sarili mo. Ganun ka-convenient. Sunod, Empower SIM. Kung naka-Empower SIM ka, pwede mo rin loadan ng sarili mo anytime, anyway. Third, online loading. Sabihin nyo nga po, online loading. Ano itong online loading? Alam mo, very proud talaga ako dito. Bakit? May mga kababayan tayong OFW, di ba? Na naka-roaming sila. When I say roaming, ito yung paraan para makipag-communicate sila sa mga kamag-anak nila. Ang tendency, pag naubusan yung roaming SIM nila, anong ginagawa nila? Yun. Makikipag-communicate sila sa relative nila, oy, loadan mo naman ako kahit 100 pesos. Kumbaga, parang patingi-tingi siya, parang mas magastos. Di ba magkano reply nila? 20 pesos ata eh, pero piso lang pag naka-receive sila ng text. Ganon. So, by having a online loading as a V-Mobile member, hindi mo na kailangan na oy, pinsan, loadan mo naman ako, sendan mo ako. Ito mismo, pwede niya nang loadan ang sarili niya kahit nasa abroad pa siya. Magaling? Yes! Palakpakan nyo naman yan! Very convenient talaga yan. I bet you, mamaya may kukwento ako kasi ito, bakit ako kasi meron akong seaman na member, di ba yung nasa laot? Alam mo, grabe, mag-load wallet siya, nagpupunto siya ng mga 5,000 every 2 weeks. Ganon katindi. Bakit? Kasi grabe phone call niya sa relative niya eh. Magkano ang phone call? Diba? Magkasos talaga. Yung convenience na nagpupunto siya sa akin every 2 weeks ng 5,000 pesos na load wallet, siya na nag-load sa sarili niya, puntuhan mo lang, tapos loadan niya yung sarili niya. Tapos yung kamag-anak niya na nasa Pilipinas, di ba nasa laot siya? Siya pa nag-load sa kamag-anak niya na nasa Pilipinas. O sige, wala kang pang-load, wala kang pang-teo, loadan kita dyan. Siya pa nag-load nandito na sa Pilipinas yung kamag-anak, siya pa mag-load kahit nasa abroad siya. Palakpakan nyo naman yan. Sobrang proud ako sa technology talaga na tong online loading na to. Sunod, meron tayong, di ba yung mga tablet, pwede ka rin
mag-load through yung Android application na Load Extreme. Medyo high-tech na to, pero yung mga all this but goodies, magugustuhan nyo rin yan eventually. Okay, sunod. Bago ka makapag-load sa cell mo anytime, anywhere, with lifetime discount, ang unang requirement po ng V-Mobile, dapat mag-load wallet ka. Ano itong load wallet? Sa Tagalog, ito ay pondo. Sabihin nyo nga po, pondo. Pondo. Okay. Sabihin nyo, load wallet. Load wallet. Ayun. Okay. Kailangan nyo magkaroon ng load wallet para may privilege ka to have yung maloload mo yung sarili mo or yung ibang tao. Yung parang yung si Iman ko, nagpo-pondo siya o naglo-load wallet siya every 2 weeks sa akin ng 5,000 pesos. Ganon katindi. Kung mas kasi po, ang load wallet, walang maximum. May minimum lang siya. Kumbaga, kahit ilan, magkano, okay. Okay. Paano ka mag-a-avail ng load wallet? Una, pwede sa mga, dito, V-Mobile Office sa 19th floor at pwede rin sa mga IBC. Ano ulit yung IBC, children? Yung kanina binanggit ko. Very good. Okay, ano ito? Ito yung mga branch offices ng V-Mobile nationwide. Okay? Sunod, pwede ka rin magpa-load wallet o transfer of e-wallet o load wallet sa mga other V-Mobile members. Ano ito? For example, ako V-Mobile member. Si Anthony V-Mobile member. Sabi niya sa akin, Ate Weng, pwede ba akong bumili sa'yo ng load wallet kasi naubusan ako? Pwede ko siya transferan. Okay? Clear yun? Sunod, pwede rin ako mag-load wallet through GCash and Smart Money. Ito pong dalawa na to, very convenient lalo na sa ating sa provincial. Kasi like for example, pumunta ako sa Bataan, Mariveles, ang dami ko na kasing member doon. Dumating sa point na, sinabi ko kasi pwede sila mag-load through banks. Pwede yan eh, ito yung pinaka-convenient way. Dagdag mo lang dyan yung security bank. Okay? Ano ilalagdag nyo? Security bank. Okay, security bank plus lahat ng bangko na to, kapartner po natin siya sa negosyo. Pwede kayo dyan mag-replenish ng load wallet. May pakiusap lang ako. Pag pumasok kayo ng bangko, huwag nyo naman isigaw sa guard, pa-load! Pasok ka doon, pa-load! V-Mobile ako! Huwag naman. May proseso tayo. Para ka lang nagde-deposit. Kuha ka slip. Security bank po yung pinaka-pinopromote ko sa members ko. Bakit? Ano siya? Paperless. Pag pumunta ka sa security bank, wala ka nang fill upan. Punta ka lang sa counter. Sabihin mo lang po, magpapaload wallet po ako sa V-Mobile. That's it. Bibigay mo lang yung ID number mo and cell number mo. That's it. High-tech yung security bank, no? Yun. Sana nga sila gano'n na din. Balok na kayo naman yung security bank! Dapat pala nilalagay ko na dito. Yun. Yung kasi itong mga to, pero may slip ka pang fill upan. Security bank kasi is the latest partner natin when it comes to load wallet replenishment. Okay. Okay, sunod! Ayun, sabi nga sa Mariveles, Bataan, wala talaga kami bangkong ganito. Sobrang remote. Alam mo, ang bangko lang nila doon, dalawa, Land Bank at PNB. Ganun ka-remote. Sorry, hindi pa namin ka-partner. Sabi ko talaga. Pero sabi ko, good thing, you can load yourself, you can have your load wallet replenishment sa GCash tsaka Smart Money. Anthony. Okay. Pwede sa GCash at Smart Money. Kasi sa probinsya, at kahit naman dito, very accessible. Kasi kahit mga tindahan may ganon. So if you have GCash account or Smart Money, you can load po yung load wallet ninyo. May process lang, babasahin nyo lang kung paano yung procedure. At pinaka-huli po, pwede nyo i-convert yung sa networking side na earnings ninyo to load wallet. Okay, explain ko na po kung gaano kaganda yung ating business. Okay, yung ating yung product natin na load wallet, discount sa load anytime, anywhere, at meron kang lifetime discount sa load. Pwede ako magsulat? Kuya, ba't kuha ba ako dito? Or kaya mo iangat? Okay, meron akong assistant kasi live tayo via ABS-CBN. Okay. Alright, nagpapaano ako video. Okay, kita dito or do we have to put lights, Kuya Pat? Kaya na? Okay, medyo malabo lang. Manayo tumabo na. Okay. Kunyari si Ma'am Margaret. Si Ma'am Margaret ang example ko. Meron dalawang klaseng Margaret. Ma'am, okay lang gamitin kita example ha. Si Ma'am Margaret, ayan, pangit talaga ako magsulat. Si Ma'am Margaret na hindi V-Mobile member. Okay, hindi V-Mobile member. Okay. Si Ma'am Margaret na V-Mobile member. Okay, clear ha? Si Ma'am Margaret, Ma'am Smart Globe o saan ka? Smart. Si Ma'am Margaret na hindi V-Mobile member ay Smart user. Pag nauubusan siya ng load, saan siya pupunta? Tindahan. For example, si Ma'am naubusan ng load sa Smart niya, maglo-load siya ng 100 pesos na Smart. Magkano to sa tindahan? 110? 105. Kasi sa probinsya talaga 105. 110? Saan may? Grabe naman pa ito. Okay, sabihin na natin 105. Ang Ma'am, ang babayaran mo magkano?
105. Magkano worth of load na marireceive mo? 100. Clear yan? Okay, si Ma'am, for example, ganito ang scenario ng hindi ka V-Mobile member. Okay, for example naman, si Ma'am Margaret na V-Mobile member, Ma'am, smart ka, di ba sabi mo? Okay, ang unang ginawa ni Ma'am Margaret, kunyari pumunta siya sa Security Bank, nagpa-load wallet siya, for example, nagponto siya ng 500 pesos. Okay, ngayon, naubusan yung SIM niya na smart ng load. So sabi niya, ay, loadan ko yung sarili ko, mag-online loading ako sa text command. So na-load niya yung sarili niya ng 100 pesos. Magkano yung worth of loads na marireceive ni Ma'am? 100 pesos. Okay, tama yun. Ngayon, since nag-load siya ng 100 pesos sa personal SIM niya na smart, magkano matitira na lang sa load wallet niya? Dapat, magkano na lang? Pero hindi. Since meron kang average 8 to 11% discount, o sige, sakto na nga. Okay, magkano ang discount natin sa smart 100 pesos? Ito na ha, sakto na. Kasi minsan nagro-rough estimate lang ako eh. 100 na smart. 95? 94. Meaning, 500 minus 94 pesos. 400? 406. 406. Okay. Pero kung hindi ka V-Mobile member, magkano na gastos mo? 105. Pero kung V-Mobile member ka, magkano na gastos mo? 94. 96? 94. Okay, pagdating ni Ma'am Margaret sa bahay niya, kunyari, yung kapatid niya, Globe. Sabi niya, ate, wala akong pang-load, pahingi naman akong load, which is gano'n naman ang nangyayari sa bahay talaga, di ba? Okay, sige, ay, huwag ka nang bumili sa tindahan. Sabi niya, loloadan na lang kita. Si Ma'am, ano siya? Smart. Anong kapatid niya? Load. Pwede niya loadan. Yes. Okay. Niloadan niya ng 100 pesos sa Globe. Magkano marireceive ng kapatid niya na worth load? 100 pesos. Okay. Kunyari, 94 ulit. Less, 94 ulit. Meaning, imbis na nagbabayad ka ng lifetime na 100, 500, 505, sa V-Mobile may convenience ka na to load lahat ng network, kahit touch mobile pa yan o talk and text yan, pwede mo siyang loadan with lifetime discount na ganito po ang average na 8 to 11% discount. Okay, for example, pagdating niya naman dun sa office niya, yung office mate niya, yung katabi niyang table, Sansel, niloadan niya ulit ng 100 pesos. Ibig sabihin, every time na you buy, like sa tindahan, 105, dito sa V-Mobile, pwede ka magkaroon ng lifetime discount na hindi 105 ang babayaran mo. Ang question ko kasi ganito lang, yung minsan hindi nila na-appreciate yung konting discount, which is, ang laki kung iisipin mo. Ang question ko lang, ilang years ka pa magsa-cellphone? Habang buhay. Kung buhay pa ang mundo 20 years from now, mag-cellphone ka pa? Definitely yes. Kung baga, yung 6 pesos na sabihin mo every 100 pesos na matitipid mo, malaking bagay kung 20 years ka pang magse-cellphone? Yes. Ganun siya katindi. Palakpakan nyo naman po yan. Naintindihan? Yes. Pag hindi nyo naintindihan, magpa-back to zero ako na-explain. Kasi gusto ko talaga ito ma-appreciate ng mga tao. Gets nyo ba kung gaano kaganda yung system? Kung baga, by using your existing phone, kahit huwag ka nang bumili ng phone, okay na, o kaya anything na pwede nyo magamit sa through text, pwede na yan, and then pwede nyo nang maload on anytime, anywhere, lahat ng networks. Maganda? O maganda? Maganda ako, ay joke. Okay, sunod. Pag may cellphone ka, definitely expense. When you say expense, ano sa Tagalog? Yes. Ay, wait lang. Clear yun, ha? Yes. Promise? Okay, go. Sunod. Gumagastos ka sa text, sa picture-picture, isisend mo, MMS, tawag, internet surfing. Di ba mga cellphone ngayon medyo high-tech na? Nakakapag-internet. Gumagastos ka doon, definitely. Merong survey. Sabi daw nila, what if ang isang Pinoy gumagamit ng load, gumagastos siya sa load ng 30 pesos per day? Oo. What if gumagastos daw siya ng load ng 30 pesos per day? Posible? Yes. Posible. Okay. Yung, kasi, di ba kung Pinoy, minsan hindi lang isang phone. Minsan dalawa. Minsan tatlo. May kalokohan. Okay. Sige, sunod. I-times mo yan sa 30 days. 900. Ang problema pa, kung breadwinner ka ng pamilya, sabihin mo, 5 ka. Sa pamilya mo, minsan, anak mo, niloadan mo, kapatid mo, asawa mo. For example, 5 kayong miyembro sa pamilya. Magkano yan? Okay, magsastop ako dyan. Kuya Pat, doon ulit yung camera. Okay. Kailangan ko
ma-appreciate nyo to eh. Kasi there are times people are asking, bakit ganito na lang ang buhay ko? Wala na nangyayari. Sweldo, bayad, utang na lang palagi. Okay. Ano po ang minimum sweldo ngayon sa Manila rate? Magkano sa isang buwan? 12K ba? Ano ba minimum ngayon? Ano minimum ngayon? Pero ang common na sweldo. Sa Manila ha, kasi pag sa probinsya 7,000 ang average eh. Sa Manila, 10, 12. Kasi mo 12, malaki na yung 12 eh. May 10 pa ba? Meron pa rin na. Ano gusto nyo, 10 o 12? Sabihin natin 12. Huwag naman tayo matipid. Okay ha, 12. Kunyari isa kang empleyado na 12, hindi pa nga to neto eh. Less tax pa to, less SSS, less medical. Oh, magkano kaya take home pay usually? 8? 9? O sabihin natin 9,000. Okay? 9,000. Reality to, no? Yes. Reality to. Okay. Kunyari yung cellphone load niyang ginagastos sa 1.5. Ang galing. Okay. Okay. Magkano kuryente per month? 1.5 talaga? 8,000. Uy, so many 8,000! Ngayon pumasok yung summer, 8,000 yung last billing namin. Pareho tayo. Grabe yung aircon eh. Walang hinto. Hindi, yung average lang. So yung 1.5. Mura na yun, no? Okay. O, magkano po? Magkano na lang natira? Ha? 3,000. Okay. Magkano tubig? 500. O, magkano na lang? Okay, magkano upa ng bahay? 8. Hindi, sige, yung totoo. Maliit lang na kwarto. O, bed space ka na lang, bed space. 1.5. Ha? 1.5. 1.5. Pinakatipid na tayo, ha? Okay, magkano na lang? 5, ha? 1,000. Okay. Okay. Magkano ang pamasahe mo everyday? Naglalakad na lang yan. Dito ako ha, 1,000 na lang, di ba? O, magkano pamasahe everyday? 50. 50 pesos one day ba, sir? O times 30 days? Sige, sige lang, okay lang yan. 1.5. O, negative na? Sige ha, teka lang. Hindi ka pa kumakain. Magkano pagkain mo? 100 100 times 30 days. Nandito na yung load eh. Gets nyo? Sobrang negative na. Abonado ka na. Okay. Nakakatawa yung computation, pero in reality, hindi lahat ng Pinoy ginagawa yung computation na yan. Minsan, nagtataka sila, bakit ba ganito lagi ang buhay ko? Sweldo, bayad, utang na lang. Pero in reality, hindi sila gumagawa ng ganyang computation na eventually marirealize na, kaya pala. Gets nyo? Okay. Yan yung yung sinasabi na wala pang sweldo, may utang ka na. Kasi nga, negative. O in fairness, hanggang pagkain lang tayo. Wala pa ang anak mo, pamasahe sa school, tuition fee, bulebro, internet. Okay. Ano pa, sir? Uniform. O pag may baby ka pa, diaper, vitamins, gatas, vaccination. Grocery, wala pa dyan, ma'am. Palengke, bigas. Ulang pa lang yung kinumpute natin eh. Bigas, wala pa. Nagigets nyo po yung implication ng sinasabi kong computation. But not all people are educated to compute that way. Tapos, galit na galit sila sa gobyerno. Bakit to hindi umaangat ang buhay nila? Gets nyo po? So meaning, by doing this computation, sabi ko sa'yo, ma'am, wait lang, kukomputin natin yung paano yung load. Imagine mo, ganyan kalaki ang ginagastos natin for 50% na ng sweldo mo ang nakokonsume ng load. Gets nyo po yun? Yes. Swerte ka, kung medyo managerial position ka, mga 50 mil kada buwan ng sweldo mo, okay. Pero still, kinakain pa rin ng 4-5 mo. A little portion pa rin of your salary na pupunta sa load. Meaning, kung times 24, kunyari, 2 years ka pang mag-load, 108,000. Sabihin natin, less 8%, may 8,000 kang discount, madi-discount. At least man lang, kahit kapiranggot na discount, makaka-discount ka. Palakpakan nyo naman po yan. Yun yung sinasabi natin na, meron kang cellphone. Habang buhay kang may cellphone, pero never ka nakaka-discount sa gastos na yan. May mga tao kasi yung nakakausap. As in, talaga medyo nakahurt talaga ako. Sinasabi kasi talaga na, ayaw ko yan. Discount lang naman sa load ang ino-offer nyo. Ganun lang. So, talaga, bakit sa SEM kahit na 10% off, nagkukundumahog ka pumila sa counter? Gets nyo? Pero yung load na araw-araw mong ginagamit na wala ka nang magagawa,
Akibat na yan ang buhay mo yung load na yun. Kung may cellphone ka, wala naman load, wala namang kwenta. So, kung baga kahit a little discount doon sa nagagamit mo, everyday na expenses mo is matuturn mo into an income generating device. Sino ba dito pag gumigising isang umaga? Yung bang tipong iinat-inat ka pa, tapos sasabihin mo sa sarili mo, yes, excited ako, gumastos today! May ganun ba? Wala naman eh. Pero in reality, meron ka niyan everyday kasi nasa bulsa mo, nasa bag mo, wala ka na magagawa kundi gastusan yan. Gets niyo po? Okay. Sabi dito, bakit hindi natin i-convert yung expense niya to an income-generating device by using your own phone, load yourself and your family to all networks, and earn by teaching others to load themselves. So, bakit natin to highlight in red? E-explain ko po further. Okay. Eto ulit yung question ko. Sino dito talaga? Yung sinabi ko po kanina about sa loading system natin, tapos na tayo sa first one. Introduction lang po yun. Okay lang. Okay. Kung baga na-explain ko na well kung gaano kaganda yung main product natin when it comes to discount of load. Clear po yon? Yes. Pwede na tayo sa next part na talagang negosyo part. Yes. Na-explain ko na yung produkto. Dito naman tayo sa side ng business natin. Sino ulit dito gusto magkaroon ng extra income? Okay. Yung tipong yan, gusto magkabahay, gusto magkasasakyan, gusto kumita kahit nakabakasyon, at yun, para maiwasan na si Judith. Okay. O, sino dito? Yung mga late, sino dito? Kilala niyo si Judith? Oo naman. Yung mga sino dito ang hindi pa nakakakilala kay Judith? Maging honest po kayo. Sige, sige lang. Si ma'am, yung iba alam, natanungin ko nga kayo, sino si Judith? Meralco Judith! Nawasa Judith! Credit card Judith! Okay, kilala nyo na! Palakpakan nyo naman yan! No, ba't hindi kayo nagtataas? Akala ko naman kilala nyo na. So, meaning dumadating kayo sa point, ayan parang ganyan na kayo na parang wala pa yung sweldo, may Judith ka na! Okay, si Judith talaga. Okay. Kung paano natin magagawa ng paraan ngayong hapon, i-explain ko po sa inyo. Okay, paano? Walang iba, maging V-Mobile Technopreneur ka, mag-use ka lang ng My Life Load products or any products under My Life program monthly, and then pwede mo rin turuan ang iba to load themselves and pwede rin silang kumita through that. Ano ito? Alam nyo ba, a lot of companies, hindi actually a lot eh, all companies po, kumikita sila through endorsement. Ano ba to? Accepted nyo po yun? Okay, companies pay millions to endorse. Diba yung mga endorser na yan, okay? Kilala nyo sila? Yes. Sabi may picture ako dito eh. Okay. Naniniwala kayo, magkano kayo binayad kay Aga? Milyon. Dito, di ba? Kumbaga, naniniwala kayo eh. Every endorser sa television, milyonaryo na ba si Aga Mulak? Yes. Okay. Si Manny Pacquiao, kilala nyo? Yes. Sobrang gwapo talaga nun. Okay, yung pinakagwapo nating endorser of all. Milyonaryo ba siya? Yes. Hindi nga siya milyonaryo eh, baka bilyonaryo na yon. Okay, for example, kinuha siya ng V-Mobile o ng Penta Capital to endorse V-Mobile sa television. Ay, may tumatawag na naman. Okay. Okay. Ano ba yan? Tumatawag talaga. Kaya paano? Saglit lang po If ever na i-hire siya ni V-Mobile to endorse V-Mobile, magkano kaya ibabayad sa kanya? Baka milyon talaga, no? Meaning, si Manny Pacquiao na milyonaryo na o bilyonaryo na, magiging mayaman pa kaya siya lalo? Yes. Kumbaga, si Manny Pacquiao na milyonaryo na, lalo mo pang pinayaman. Tapos ang tanging sasabihin niya lang sa TV, ano? Load, you know? Tapos magkano na yung babayad sa kanya? Ilang words yun? Load, you know? 4 milyon? Grabe, baka 4 million kada word, 1 million. Diba? So sabi ng V-Mobile, bakit kaya hindi ko gawin yung mga normal na Pilipinong katulad nating lahat, ay at least, siya naman na mag-endorse ng V-Mobile. Hindi naman yung mayaman, pinayaman ko na, at least may opportunity tayo maging endorser in a little way na kaya natin, at least tayo ang babayaran para at least man, pwedeng maging milyon. Okay, paano yun? Okay. Kumbaga, meron tayong tinatawag dito na yung tanong na, sino dito ang naniniwala simula ipinanganak siya ay nakapag-endorse na siya? Simula bata ka pa, in a little way, kahit in a simple way, nakapag-endorse ka na. Very good. Sino dito ang naniniwala kahit kailan hindi ka pa nakapag-endorse sa buong buhay mo? Sino dito kahit anong itanong ko, hindi sasagot? Walang opinion. Ulitin ko ha, walang
or wrong. Walang right or wrong. Sino dito ang ipinanganak na feeling niya nakapag-endorse na siya kahit in a simple way? Okay. Oh, yun, dumami. Salamat. Diba? Sino dito kahit kailan hindi pa nakakapag-endorse sa buong buhay niya? Sige na, please. Gusto ko lang honest lang. Kasi kung wala, hindi ko na itutuloy yung i-discuss ko eh. Kasi naniwala pala kayo na. Okay, sino yon? Yung parang feeling nyo hindi pa kayo nakapag-endorse. Sir, thank you for being honest. Sino pa? Ayun, si ma'am, thank you. Okay. Thank you sa mga nagtaas ng kamay. Okay, bibigyan ko lang kayo ng a little eye-opener. Okay, kung bakit ang endorsement, hindi naman talaga mahirap gawin siya. Sino may Facebook? Okay, lahat may Facebook. May moment, nagsiselfie kayo. Tapos upload nyo. Ay, ang ganda ko sa selfie. Tapos upload nyo. Pag-upload nyo, nag-aabang kayo na magla-like. Tapos pag may nag-like, comment, thank you po for liking my picture. May ganon? Yes! Okay. Okay ha? Okay, ganito. For example, kumain kayo ng friend mo sa Starbucks. Picture kayo with Frappuccino. Okay ha? Okay. In-upload mo! Anong pre-nomote mo? Starbucks. Question. Binayaran ka ba ni Starbucks para i-endorse ang Frappuccino niya? Hindi. For example, ganito ha. Sabi, sir, ano name mo? Ronel, ma'am. Ronel, Sir Ronel. Thank you kanina sa pagsagot ha. Sir Ronel, ano yung favorite movie mo na napanood na hindi mo makakalimutan? Spartans. Spartan? Sinong movie? 300. Sinong bida? Si Robnick. Ha? Sinong bida? Ay, okay na. O, sabihin na natin, sobrang ganda ng Spartan na napanood niya. Dumating sa point si Sir, pagkalabas niya, nanood siya ng sine sa mall, paglabas niya, sobrang siyang na-hype doon talaga sa movie. Tapos nakita niya yung kaibigan niya. Sabi niya, ay pare, saan ka galing? Sabi niya sa kaibigan niya, nanonood ko ng Spartan, grabe pare, grabe talaga, ang gwapo talaga no, ang ganda talaga ng bida, ganyan-ganyan. Sobrang action talaga, sobrang nakaka-inlove, mga ganun ba? Okay. Etong kaibigan niya na walang magawa sa mall, nanood. Walang magawa eh. Diba? Okay, ang question ko, sa scenario na yun, sinong kumita? Spartan or sinihan? Sinihan. Okay, sinihan. Pwede din si Spartan, the movie, diba? Oo. Question ko, sir. Binayaran ka ba para i-endorse? Hindi. Mahirap mag-endorse? Oh. Ang endorsement po, referral or endorsement is parang kwentuhan lamang. So sa mga nakakaramdam na parang hindi ko kaya mag-endorse, sa totoo lang, ginagawa natin yan araw-araw. Lalo na may mga Facebook. Okay. Panoorin nyo to, nakakatawa talaga. Grabe, mawawala yung problema nyo. Pinaulood mo naman. May ganon? Yes. Oh, may ganon, diba? May mga ganon sa Facebook. Ano ba? Ano ba to? O, kunyari, di ba? Grabe, pumunta ako ng Hong Kong Disneyland. Parang may promo yung Cebu Pacific. Book na kayo! May ganon? Yes. Nag-book ka naman. Sino kumita? Binayaran ka ba? Hindi. Gets nyo? Okay, isa pa. Nung bata kasi ako, malimit yung nanay ko kasi everyday na mamalengke. Kasi sa kanto namin may palengke. Hindi ko talaga makakalimutan yung nanay ko na every afternoon, alam mo yung, di ba paghapon, nung bata pa kasi ako, may isda. Kaya pag uwi niya, sasabihin niya doon sa, oy Mare, sa Maring Alice. Yung nanay ko kasi Alice. Saan mo nabili yan? Ay grabe Mare, doon sa kanto kay Aling Carmen, 20 pesos na lang tong galunggong na to, isang tumpok! Sabi nung nanay ko, eto yung kapitbahay naman namin, dali-dali, pumunta doon kay Aling Carmen. Ang question ko, sino kumita? Sino nag-endorse? Gets niyo po yun? Yes. Okay, nag-i-endorse ka na libre. Wala kang bayad, pero okay lang. Okay. Okay lang, di ba? Yes. Nakatulong or habit mo na. Kasi minsan nanonood na yan sa Pinoy eh. Lalo na ako pag mami, may mga sale ng mga damit ng bata sa mall. Ay naku, happy-happy ako ipawalita yan sa kapwa ko nanay. Di ba? Ganun tayo mga mamis. Ini-endorse mo isang bagay without any payment na in return na okay lang. Question, mahirap ba mag-endorse? Okay. Hindi ah. Sino na nagsasabi ko, madali lang mag-endorse? Very good. Oy, lahat sila. Okay. Sabi daw, the good news sa V-Mobile, ang maganda dito kung mag-endorse ka, hindi ka libre. Babayaran ka ng V-Mobile na usually ginagawa mo, pero hindi ka binabayaran. Dito sa V-Mobile, maganda. Kung technopreneur ka, pwede kang magiging My Life Program endorser. Yan ang mga endorser. Pwede ka mag-endorse ng convenience, discount, at opportunity na kanina ko pa sinasabi. Okay, eto na. Ito na yung summary ng ating negosyo. Ma'am, Sir Ronel? Yes.
Sir Romel, kunyari ikaw to, kamukha mo eh. Yan kamukhang kamukha mo talaga, sir. Okay. Okay. Kunyari si Sir yan, nag-endorse siya, nagkwento siya sa isang tao. Sir, sino ang unang tao na pwedeng ma-recall mo na pwedeng maniwala sa'yo sa business na to? Magbigay ka na isang name. Yung asawa ko, Sino yon? si Merlita. Merlita! Okay, kunyari si Merlita to. For example, okay, sir, nag-endorse ka kay Merlita. Ito naman, ikaw rin gagastos nun eh. Okay, okay, kunyari na lang, si Merlita, kaibigan ni Sir, naniwala sa kanya sa V-Mobile. Ang maganda dito, kung kumuha ng 8,000 pesos na kit si Merlita at nagustuhan ng negosyo, babayaran si Sir ng V-Mobile ng 1,000 pesos. Manakpakan nyo naman yan! Okay, sunod, Sir, sino sunod na pwedeng maniwala sa'yo? Yung kaibigan ko, Sino? yung si Patrick. Patrick, Sir, matanong ko lang, may Facebook ka? Yes. Ilan ang Facebook friends mo? Nasa 500 plus. Ang dami na nun ha. Sir, question sa 500 plus na yan, ilan ang pwede magtiwala sa'yo? Mga nasa 20. Palakpakan nyo naman si Sir! Okay, malaking amount na yan, malaking number na yung 20. Sir, sino ito? Ha? 20,000 na siya. 20,000! Oo, diba? Sino sir ito? Patrick. Patrick! O bakit baliktad? Si Patrick na lang to, tsaka si Merlita. Okay. Sir, babayaran ka ng V-Mobile ng 1,000 pesos if ever ang kinuha niyang kit yung 8,000, yung premium kit natin kanina. Sunod, sir, sino pong pwede maniwala sa'yo na babae? Yung... kaibigan ko isa. Sino? Yung... si Joanna. Joanna, sir, kaibigan yan ha? Joanna! Kaibigan yan, sir ha? Okay. Babayaran ka ulit, sir, ng 1,000 pesos if ever yung premium kit natin ang kinuha niya. Ngayon, sir, question. Question ko ha, 8,000 pesos na negosyo. Meron ka ng lifetime discount, anytime, anywhere, convenience sa loading, at babayaran ka ng V-Mobile for every 1,000 pesos endorsement na ginagawa mo. Sulit na ba ang 8,000 pesos mo? Yes. Sulit na! Yes. Okay, sa inyo sulit na. Sa akin, hindi pa. There's more. Okay? Yung 1,000 pesos na yan, sir, hindi ka limited to 3 lang. Kahit ilan ang endorse mo, to infinity siya. Walang katapusan. Hanggat magkwento ka, mag-post ka sa Facebook, okay lang yan. Sunod, meron tayong tinatawag na subscription sales bonus o SSB. Sabi mo nga, SSB. SSB. Okay, ano yung SSB na yan? For example, ito si, paano ito, Sir Patrick? Kunyari, ito si Patrick, mas masipag sa'yo, sir. Okay, kasi nakapag-endorse ka ng 3 sa isang linggo. Siya, nakapag-endorse siya ng 3 sa isang araw. Mas masipag siya, sir. Okay, sinong kumausap dito? Patrick. Sinong kumita dito ng tigo 1,000? Patrick. Ngayon, may kikitain pa ba si Sir Ronel? Meron. Ito na yung 250 each na kikitain niya. Sunod, ito medyo tamad, si Merlita. Isa lang. So, kumita siya ng 1,000, ikaw naman, sir, na hindi na ikaw ang kumausap dyan, tinuruan mo lang siya, kikita ka pa rin ng 250. Tapos ito, sino to? Joanne. Si Joanna, mas masipag sa inyong lahat. 5. Oo, di ba? O kumita siya, magkano na yan? Sino kumausap? Okay, si Sir Ronel na busy-busyhan sa kanyang may kikitain pa ba si Sir Ronel? Yun. Yan. 250 each. Okay, yung 250 each na yan, makikitain mo sa members ng members mo hanggang 9 level. Okay. Ang ganda, no? Actually, sa totoo lang, favorite ko SSB tsaka yung isa yung RMB. Bakit ko to favorite? Ito po yung tinatawag na by teaching your members under you. Kasi minsan, meron, ito nasunod ko talaga ako. Minsan may mga networker, kunyari si ma'am, napapayin ko. After ko napapayin, iwan ko na. Kumita na ako 1,000 eh. May ganon? Yes. Definitely, may ganon. Pero ang question ko, nalulungkot ako, kung 1,000 lang ba ang tingin ko kay ma'am, ang cheap naman. Anong gusto mo? One time 1,000? O hanggang 9th level na pwede kang kumita na 250? Yun po. Huwag nyo naman sila iwan. Kumbaga, by teaching them kung paano gagawin ng negosyo, kikita ka talaga ng 250 each sa ilalim nila. Kumbaga, question ko ulit ha, lifetime discount sa load, 1,000 every endorsement, and 250 pesos na SSB. Sulit na ba ang 8,000 pesos mo? Yes. Sulit na sulit na? Hindi pa. There's more! Gusto nyo pa? Okay! Eto po. Itong mga tao na to, na members mo, maglo-load at maglo-load sila? Yes. Pwede kasi nila gamitin yung My Life Load products na dati na Smart, Globe, at Sun. Every time they load themselves yung mga product na yon, alam nyo ba, kikita pa kayo ng 1% each
product consumption nila. Kumbaga, every time they load themselves, yung My Life products na yun natin na load, pwede kayong pumita ng 1% every time. Kunyari, 100 pesos ang niload nila. Ano ang 1% doon? Meron ka nun. Papatong at papatong yun sa earnings mo. Palakpakan nyo naman yan! Kasi ganito, bakit ako natutuwa dito sa product consumption na to? Darating sa point ba kayo sa buhay nyo, nasasabihin nyo sa members nyo, please lang members, wag na kayong mag-load, ayaw ko na kumita! Pwede nyo ba sabihin yun? Hindi, bakit? Pag naubos ang load, maglo-load ulit? Yes. Maglo-load ulit? Maglo-load ulit. Kung baga yung 1%, walang humpay o walang katapusan yan. O question ulit, sa halagang 8,000 pesos na premium kit mo, meron ka ng discount, lifetime, meron ka ng convenience sa loading, may direct referral ka o endorsement fee na 1,000 pesos, may SSB ka na 250, may 1% ka for every product consumption ng group mo. Sulit na ba ang 8,000 mong nilabas sa negosyong to? Ha? Sulit na ba? Yes. Okay. Hindi pa. There's more. Grabe no, 8,000 lang yung nirelease, pero ito yung kapalit. Ito yung favorite ko sa lahat. Tanong nyo sa akin kung bakit. Bakit? Yung galit na galit! Bakit? Yung malambing. Bakit? Ito na po yung tinatawag natin. Kasi gusto ko siya yung passive income na you can earn na kahit natutulog ka o at least man lang na by continuing na turuan mo yung members mo. Kasi ang question ko lang, gaano ba talaga tayo kadalas makareceive ng bonus, lalo na sa mga empleyado? Twice, mid-year and December. Okay. Ito yung tipong pag-December na pinaplano mo na lahat ng bibilhin mo. Pinaplano mo na lahat ng pupuntahan mo at pinaplano mo na yung babayaran mong utang. Gets nyo? Naiipon hanggang December eh. Dito sa V-Mobile, ang maganda dito, ang bonus po namin, hindi lang kada December at June at mid-year. Kumbaga dito, pwede ka every minute count o every hour count yung ating bonus. Paano nangyayari yan? Okay. Pwede kong ulit, dito Kuya Pat. Oo. Ang aking cameraman. Gusto ko maintindihan nyo para at least mas ma-appreciate nyo yung 8,000 na i-release nyo. Okay. Si Sir Ronel to. Ay. Sir Ronel, favorite kita ngayon, tsaka si Ma'am Margaret. Okay. Sir Ronel. Okay. For example, ito si Sir Ronel, nagplano siya. Ito sino to Sir? Patrick? Sino to? Joanna? Ano? Joanna. Okay, ito si? Lita. Sir Sig nga, sabi ka pa ng isa? Karen. Oh, kaibigan yan ha! Okay, sino to? Isa pa. Isa pa? Kahit lalaki, bakit puro babae lang ba kaibigan mo? Nicole, babae rin. Okay, sir ha? Okay, plinano mo sila. So, magkano kinita mo, sir? 5,000. Nilagay mo si Patrick tsaka si Joanna sa team A mo. Nilagay mo tong tatlo sa team B mo. Ngayon, sir, kumita ka na ng 5,000, di ba? Yes. Okay. Ngayon, since may A and B ka, doon na papasok yung real-time matching bonus. Sabihin nyo nga po, real-time matching bonus. Real-time matching bonus. Okay, ano yun? Pag nag-match yung A and B mo, pag na-read ng system natin o ng computer ng V-Mobile, meron kang additional 600 pesos bonus. Ano to? A and B, no? May tumama? Yes. May tumama? Yes. Kumbaga, dalawa dito. So, 600, dalawang additional 600. Bukod sa 5,000 na nakuha mo. Yes. Gets nyo yun? Yes. Okay, ngayon, ito. Naghihintay lang ng kamatch. Tama? Yes. Okay, ito for example, si Patrick, nagkaroon siya ng pay-in. Kunyari, next week, nagkaroon siya. Kunyari, si Leo. Na-read ng system, bakante sino to? Karen. Si Karen. Nag-match? Yes. Okay, additional 600. Meaning, you earned already 5,000 pesos, then additional pa na 600 na bonus. When you say bonus, ano ba ibig sabihin ng bonus? Bonus. When you say bonus, anong meaning nun? Libre. Libre? O kaya you are getting na supposed to be hindi na. Kaya nga siya bonus, yun, sa mga, di ba, sa mga supermarket, yung mga sabon may extra 20% bonus, mga ganon. Meaning, you are getting na hindi ka na dapat makakuha. Kaya nga siya bonus. Meaning, sa halagang 1,000 pesos, naka 5,000 ka na, sir, may additional ka pang 600 kasi nag-pair. Bonus talaga siya. Kasi nag-effort ka pa ba to get the 600? Hindi na. Kaya siya bonus. Palakpakan nyo naman yan. Okay. Gets nyo to? Yes. Okay, pag hindi gets, ulitin natin hanggang first slide. Okay, sunod. Ito, sir, yung actual na. Ito, sir, si Patrick. Ito, si Joanna. Sa si team B mo, nilagay mo si Nicole, for example. Nag-match? Yes. Okay, 600 ka, sir. Ayan. Kahit hindi siya magkapantay, nagkaroon ng members
si Nicole, may 600 ka pa rin. Hindi necessarily same level. Okay, ang ganda, ma'am, no? Okay, oh, na-appreciate ni ma'am. Sunod! Eto, nagkaroon siya ng member, 5. Okay, dun, isa. I-read yan ng system. May 600 ka. Ngayon, after a week, nagkaroon ng pairing ulit. 600, 600, 600, 600. Wala ka tapos ng 600. At kahit hindi yung pantay, i-read yan ng system basta may ima-match siya. Ayan. Ang ganda. Palakpakan nyo naman yan. Saan ka naman nakakita? Hindi mo na siya trinabaho. May 600 ka. Eh, kahit nga from dito, hanggang maglakad ka hanggang Quiapo, wala ka nang makikita sa daan ng 600. Diba? So, ganun siya kaganda ko. Kaya ko siya favorite. Alam niyo na kung bakit ko siya favorite? Yun. Favorite ko na yung real-time matching bonus. Ayan. Kumbaga, ganyan siya katindi na meron ka ng 250. Hindi pa yun ha. Mamaya, di ba dito may 250 ka pa? Ganito yung summary niya. Okay. Sir, ikaw ulit to ha. Sir Ronel, kamukha mo talaga eh. Okay, ano yan? Sir, nakakuha ka ng isa sa team A mo. Nakakuha ka ng isa sa team B mo. 1,000? Yes. Sa team B mo, isa. 1,000? Nag-match? Yes. O, ilan RMB mo? RMB po, real-time matching po, 600. Ngayon, sir, itong A mo, naka-isa-isa, nakapag-referral ng 10. Ilan na anong makukuha mo, sir? 10 times 250. Yes. Tama? O, ilan? Magkano yun? Okay, si B rin, nagkaroon ng 10 members under you. 10 times 250 again? Okay, magkano na? Okay, nag-match? Yes. 10 pair? Yes. Times 600. 6,000. Very good, children. 6,000. Sunod, ito naman, 20. 20 times 250. 20 times 250, 10,000. Nag-match, 20 times 600. 12. 100 ang nakuha niya. Kasi mag-multiply yan eh, di ba? Mag-i-endorse at mag-i-endorse yan. And then, yon, real-time matching bonus, 100 times 660,000. Meaning, bonuses alone, wala ka pang direct referral and product consumption. Pwede kang kumita nito, 65 at 78,000 pesos bonus alone. Diba? Mapipigilan nyo ba magkwento sila magkwento? Hindi mo sila mapigilan, may bibigyan. Diba? Okay, sunod. Okay, sunod. Ayun, ako'y. Summary ulit. Sa halagang 8,000 pesos na kit, okay? Sulit na ba yung meron kang load, lifetime discount and convenience, direct referral 1,000 pesos, bonus na 250, yun yung subscription sales bonus sa member na magiging member mo, and then product consumption every time they load themselves 1%, and then may additional ka pang 600 for real-time matching bonus. Sulit na ba ang 8,000 pesos mo? Yes. Sulit na sila nagsasabing, okay na yan, why ayaw ko na kumita? Oh, gusto nyo pa, diba? Wait, there's more! Eto na po yun. Okay? Ano tong G3? Pag sinabi natin G3, group of 3 people. Kasi meron tayong tinatawag na yung level-level. Okay, ito ko yung patulit, please. For the sake of OFW. Yan. Okay. Sir Ronel, ikaw ulit sample ko. Favorite talaga kita. Okay. Sir Ronel, for example, ikaw to. Meron tayong tinatawag na ETC. Sabi nyo nga po, ETC. Ano tong ETC? Education, travel, and for example, si Sir nakakuha Patrick, Joanna, and Nicole, for example. Hindi naman siya magsa-stop sa 3 lang. Correct? Kasi ito infinity to eh. For example, nakatatlo na siya. First 3 ni Sir. Ito yung first level niya. Yes. Tama? Ngayon, si Patrick nakapag-endorse din na tigta-3 at si Joanna and so on. Ito na magiging level 2. Okay, level 3 kung makakapag-endorse din sila and then level 4 and so on. Nagigets niyo yung leveling? Yes. Hanggang level 9 yan. Gets niyo po? Yes. Okay, ano yan? Kailangan niyo maintindihan para ma-appreciate niyo. Ayan, nahulog ulit. Okay. Okay, for example, si Sir Ronel, nagkaroon na siya ng 3 members direct referral sa level 1. Sir, iilaw na yung first level mo. Okay, entitled ka na for the ETC, yung car and travel incentive natin. Sunod, yung yan, naka-second level na, nag-endorse na yung kanyang mga members, nakarating hanggang 4th level na yung network mo. Ano makukuha mo sa 4th level? Ipapadala ka ng V-Mobile sa isang free money management training. Ano ito? I'll be honest po with you, napakarami na naging millionaire sa V-Mobile. Sobrang dami na. Pero dumating sa point na, kasi minsan di ba, pag sobrang dami, minsan di mo manage well yung pera eh. Dati ang problema mo, saan ka kukuha ng pera? Ang problema pag may pera ka na, saan mo gagastusin ang pera mo? Ang sarap na problema, di ba?
Okay. Kasi minsan ng tao, kaya 1 million per day ang income mo, pero ang gastos mo 1.2 million per day. Negative? Yes. Negative pa rin. Kung tuturuan ka ng V-Mobile to manage well yung expenses mo, ipapadala ka sa very prestigious mga speaker dito. Kumbaga para ito yung education, hindi ito yung education sa school. Education siya, meaning training siya. Sunod, nag-endorse ulit yung mga members mo, nakarating ka sa 6th level. Dito na po meron kang free travel incentive. Palakpakan nyo naman po yan. Okay, tapos nag-endorse pa rin ng mga members mo, nakarating ka na sa 9th level. Wala kang choice, pumili ka na lang dyan. Car is yours worth 1.8 million pesos. Okay? Meaning, ito na, 8,000 pesos ang nirelease mo para sa negosyo to. Ang pwedeng ibalik sa'yo, lifetime discount sa loan, 1,000 direct referral, 250 bonus from your member ng member mo, 1% product load consumption, RMB, real-time matching bonus pag nag-batch ng team A at team B mo na 600 pesos at meron ka pang training, free travel at kotse. Okay na ba na inirelease mo ang 8,000 pesos? Lahat kapalit ito? Palakpakan nyo naman yan! Kasi may mga ibang tao nang ihiyak sa 8,000 pero ang dami ng dumaan na 8,000 sa kanila, wala man sila kinita. Bumili ng high-end na cellphone tsaka tablet, wala namang load kinabukasan. Gets nyo? Baka porma lang! Kumbaga, hindi sila nag-iisip ng 8,000 kasi may mga nakakausap akong ganyan, promise talaga sasabihin, magkano ba yung pay-in, ganyan. Ma'am, meron kaming product na 8,000 pesos, bla 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 bla. Ang mahal naman. Tapos makita mo next week, bumili ng iPhone. Oo, di ba? Kasi porma daw. Okay, go! Meron nagsasabi ng mga tao, ganda-ganda na negosyo nyo, pero parang nahihirapan ako mag-endorse niyan. Sino dito nagsasabi na parang ang hirap mag-endorse sa 100 na tao? Yung honest, kasi tuturuan ko kayo ng strategy. Sino nagsasabi dito na parang ang hirap mag-endorse sa 100 na katao? Honest. Okay, very good. Sino dito nagsasabi, ang dali lang yan, 100 lang pala? Sino dito walang opinion? Sige na, tuturuan ko kayo. Ayun yung paturuan ko kayo. Okay, sino nagsasabi dito, ang hirap mag-endorse sa 100 katao? Ayan. Sino dito nagsasabi, ang dali lang yan, di lahat nahirapan kayo. Okay, tuturuan ko kayo na isang strategy ng tawag ay I100E strategy. Sabihin nyo nga, I100E! Okay, ano ito? Kung nahihirapan kayo, feeling nyo mag-endorse sa 100 na katao, ito lang yon. Meron ba kayong relatives na 10? Yes! Siyempre naman, kung 10 lang relative mo, kawawa naman ang lahi nyo. Diba? Sunod, meron ka bang kaibigan na 10? Yes! Oo naman, kung less than yan, kawawa ka rin. Diba? Sunod, meron bang cellphone, sa phone book mo, may cellphone contacts ka ba dyan sa cellphone mo na 30 na katao? Yes! Baka more than pa. Ilan ang cellphone mo? Isa, dalawa, tatlo, di ba? May Facebook friends ka ba na 50 katao? Yes! Lagpas, si Sir nga 500, tapos mga 20 nagtitiwala sa kanya, di ba? Okay, ilan yan? 100. Madali mag-endorse. Ako, sa totoo lang, dito lang ako. Dito, dalawa lang yung napaniwala ko. Isa iniwan tayo na siya. Okay, di ba? Dito lang talaga ako nakakuha. Di ba? Yan. So meaning, by having this strategy, madali o mahirap pa rin kumo. Sino nagsasabing madali na lang yan, Weng? Madali na. Ayun. Di ba? Lahat madali na. Kumbaga, very, okay yung ganyang strategy. Sunod, there's more. Ito na yung mga updates natin. Okay, excited kayo? Meron pa? Yes! Okay. Recently po, last year actually to, nagkaroon kami ng partnership with SM. Alam niyo naman ang SM, di ba? So aside sa SMD, sa Smart tuloy, yung SM Advantage Card, point system yun, no? Ito naman hindi cashless payment, ang, ang tap to pay E-Plus card. Okay. Sino mahilig manood ng cinema sa SM? Sino? Okay, mahilig kayo, di ba? Kumbaga, kung meron kayong tap-to-pay card, all you need to do, i-load nyo yon through your V-Mobile account. Yung LX loading natin, parehas lang din yon. And then, di ba naka-experience kayo, ang haba ng pila nyo sa sinihan? Yung parang tipong 1 hour ka na doon naghihintay. Pag may tap-to-pay card, you only have to tap it. Punta ka doon sa entrance, may tap-to-pay machine doon, tap mo lang, and then you can go inside. High-tech? Yes! Social ka, di ba? Sunod! Ongoing na to, no? Okay. Sa mga SM malls, di ba may mga UV Express station? Okay. Ano ginagaya na natin ng Singapore, and Malaysia, and Hong Kong, di ba? Nagbabiyahe silang walang perang dala. Only the card. Kung meron kang tap to
pay card at sumasakay ka sa mga stasyon ng UV Express sa mga SM Mall, pila ka lang doon, and then yung pinaka-operator doon, meron silang parang machine na hawak lang, parang kasing late lang yung credit card na sinaswipe eh. All you have to do, stop mo lang doon, and then you can go inside na doon sa UV Express, and then pwede ka na makarating sa destination without anything na binabayad cash. Wala nang sukli. Kumbaga, di ba, sa mga Singapore tsaka sa Hong Kong, Malaysia, tinatap na lang yung card nila pabasa, and then yun, namamasa, kumbaga nakakarating na sila sa destination nila without anything na paying na cash. High-tech? Yes. Oh, ganda, di ba? Yung SM, tayo ang pinili, na loading ka partner nila. Wala sila ibang piniling kumpanya, V-Mobile lang. Diyan ako nagyayabang talaga. Ang daming nagkiklaim na partner nila si SM. Tingnan mo na lang kung merong certificate, kami lang po ang meron. Tsaka, di ba ito yung kanilang, yung poster nila? Ayan, over the air reload via V-Mobile. Palakpakan nyo naman yan! Diba? Ayan po, punta kayo sa SM, reloading available SM Cinema, South UV Express, Video, and V-Mobile. May nakalagay ba ibang company dyan? Wala. Kami lang. Okay? Ang yabang ko, diba? Talaga naman dapat ipagsigis ito. Latest namin na partnership, Generica. Sabihin nyo nga po, Medpadala. Ano ito? Kung V-Mobile member ka, meron kang privilege, hindi lang lifetime discount sa gamot, lifetime discount sa load, kundi lifetime discount din sa gamot, 5% sa lahat ng gamot sa Generica Drugstore. Palakpakan nyo naman yan! Kung paano ang process nito, matanda na kayong technical training, pero grabe to. Nung nag-orientation kami sa Singapore 2 Sundays ago, excited ang mga OFW members ito. Kasi aminin natin, di ba minsan nagpapadala sila ng pera sa kamag-anak nila? Hingi daw kasi may sakit si nanay, may sakit si tatay. Pero only to find out, pagpadala nila ng pera, hindi nagamit sa gamot. Nagastos kung saan. Bawal ito na gamot. Oo, bawal na gamot. Okay, hindi sa gamot ni nanay o ni tatay. Ito kasi, iti-text mo lang, may code ka sa V-Mobile na iti-text, may format lang, and then marireceive mo na yung pinaka-pin code. Okay, pagpunta mo sa drugstore ng Generica, ipapa-enter sa'yo yung pin code na yun, and then you can buy na the medicine. With discount. Palukpukan nyo naman yan. Yun lang. Sino partner natin? Sa Globe Smart? SM? Generica, ang cheap, no? Okay. Ganon kami ka-high-end at kami talaga yung pinagkakatiwalaan when it comes to partner. Sunod, nakita niyo to? Yes. Ay! Kung nangyari to, Meralco prepaid! Wala na! Kung baga ito lagi ko sinasabi sa orientation, gumagamit ka ng load? Oo. Gumagamit ka ng kuryente? Oo. Pare-parehas tayong tao, gumagamit tayo niyan. Ang problema lang kung hindi ka pa V-Mobile member, kami may discount, kayo wala. Pero okay. Eventually, if Meralco will be prepaid already, gaano ka-convenient yun as V-Mobile member? Grabe, no? Sino nakabalita na magiging prepaid na tayo? Nabalita na yan. Marami na nabalita yan. Pero syempre, buong Pilipinas ang sakop niyan kaya one at a time. Pero sa Calaca, Batangas, may 30 barangays na doon na prepaid kuryente sila. So, yeah. So, updated ako dyan kasi inaabang ko talaga siya. Okay, sunod! There's more! Excited pa? Yes! Oh, grabe, no? Okay, ma'am! Gusto mong tablet, diba? Okay. Sino dito na may nakakausap na gusto ko gawin yung V-Mobile pero wala talaga akong internet o wala akong cellphone na high-end? Meron kayong gano'n nakakausap? Okay, kanina magkano yung premium kit natin? Eto po, meron tayong kit na tinatawag na Gadget Tablet Plus. Ito po, My Life Pro Tablet. Okay, ano ito? Di ba nakita niyo yung laman kanina ng 8888 na package? Yes. Dagdagan mo ng tablet, FabTab Braille ang tawag, 13,998. May negosyo ka na, may tablet ka pa. Oo, yan. Okay? Clear na yon? Explain ko pa. Oh, basta 8888 plus tablet. Clear yon? Yes. Okay, sunod. Signal. Officially po tayo naging kapartner din ni Signal siguro 2 months ago to, no? 2 months ago. Kasi, dumating sa point, alam nyo ba, pagpasok ng 2015, matatanggal na yung mga analog cable. Magiging digital cable na lahat. Kumbaga parang pa-face out na siya. Kaya ni-release ito ni Signal at nakipag-partnership siya sa V-Mobile para at least lahat may opportunity to have a Signal digital cable. Ano ito? Di ba yung kanina, yung premium kit, 8888 siya? Yes. Alam niyo yung laman, di ba kanina? Yes. Frederick, pakisara. Okay, thank you. Okay.
siya, may laman siya, di ba? Yung mga Tecno user card, yung Empower SIM. Okay, dagdagan mo lang siya kasi meron tong laman na voucher ng Signal. Ano yon? Pag itong binili mo, then may voucher ka ng Signal, pupunta ka lang sa Signal office na pinakamalapit sa inyo, present mo yung cable voucher na yon, and then ano ang sakop nun? I-installan ka ng Signal office na free installation siya, basta worth 1,000 pesos sa first 15 meters from your house taka sa office. Free installation na yon. And then, meron kang free 3-month subscription na yung, di ba ang cable binabayaran mo every month? So, 430 siya per month, pero for the first 3 months, hindi ka magbabayad, libre yun. Magbabayad ka lang ng subscription monthly after 3 months. Gets nyo? Palakpakan nyo naman yan! Si Signal mismo ang lumapit sa atin. Alam nyo, nung nag-present ako sa Rizal, nung kailan, halahala Rizal, Signal kasi doon ang maano na cable. Tapos nagulat sila nung merong ganito. Tuwan-tuwa talaga sila kasi may kasama na tong Digibox eh. Saan ba nakalagay? Yan! Signal Standard Definition SD Box. Okay. Ano to? Ready to install na, no? May box na siya and then load na lang na. Yun. Ready na. Okay. Ang galing, no? Okay. Sunod! There's more! Ayan. Dinidiscuss ko lang yung mga iba't ibang package para you can choose from. Diba? Sunod! Eto, excited ako dito. Okay, bakit ako nag-excited? Di ba po nagpunta ako ng Singapore 2 Sundays ago? Doon ni-launch tong kit na to. Yung unang kit natin na 888, anong tawag? Premium. Very good. Okay, meron tayong tinatawag din. Di ba meron kaninang gadget tablet na kit? May Signal kit. Eto ang tawag naman is Global Kapamilya Package. Bakit tinawag natin na Global Kapamilya? Global meaning? OFW, yung mga nasa abroad. Kapamilya! Kapamilya. Ano ang kapamilya word? Saan nyo naririnig? ABS-CBN! Meaning, recently po, ang pinaka-latest partnership natin sa company na sobra kaming proud, ABS-CBN, yung TFC. Alam niyo yung TFC, the Filipino Channel. Sa Pilipinas, ABS-CBN sila. Pag lumabas ka ng bansa, ang tawag sa kanila, TFC, the Filipino Channel. Bakit kami excited? Grabe, as in dinubog talaga kami ng mga Pilipino sa Singapore. Bakit? Sobra, ito talaga yung hinihintay nilang package eh. Bakit? Anong kasama nito? Di ba yung sa premium kit, magkano yon? Ilan yun? Di ba 40 Tecno user card pa rin? Meron pa rin siyang 300 load wallet. Ang difference lang, meron siyang dagdag. Di ba yung mga kapamilya natin sa abroad, nanonood sila through internet? Kunyari may teleserye silang ayaw ma-miss. Di ba may ganon? Meron silang balita na gusto kong balikan sa ABS-CBN. Anong ginagawa nila? Nag-i-internet sila, nag-a-avail sila ng TFC channel. Di ba? Para at least mabalikan nila yung mga previous episodes na pinanood nila. Eto po, may kasama kang card nito ng TFC. Ito. Ay, hindi. Asan ba yun? Wala dito, no? Yung parang lang siyang card na TFC. Ay, ito pala. Ay, SIM pala to, no? Iba pala yan. Okay, meron siyang pag-registered mo, automatic, meron card yan nakasama na parang TFC.tv. All you need to do, mag-login ka sa TFC.tv, yung website ng ABS-CBN na TFC. And then, meron ka lang i-enter yung PIN code ng card na kasama sa kit. Meron ka ng free 2 months, 60 days subscription doon sa lahat ng movie o kaya episodes ng mga teleserye o na pwede nilang mapanood. Kasi alam niyo mga OFW, malungkot talaga sila. Ang tanging connection nila, yung mga ganyan, yung mga local channels natin. Imagine mo, nagbabayad sila para lang magkaroon sila ng access doon sa mga teleserye natin, yung mga local channels natin na pinapanood. So, ibig sabihin, ito mismong kit na to, may kasama na siyang free 360 days na premium na TFC subscription. And then plus, di ba kanina, sabi ko sa'yo, kapartner din natin yung Generica, meron din siyang med padala voucher na worth, I think, 100 pesos na gamot na pwedeng i-avail yung kamag-anak mo. Yung 100 pesos na yun, pwede niyang ibili ng gamot sa Generica drugstore. Pulok-pukon nyo naman po yan! Okay, so ilan ang kit natin ha? Premium kit, yung gadget tablet, ano pa? Signal, Global Kapamilya. Oo, very siya sa sa OFW. Kasi talaga magagamit nila yung TFC tsaka yung med padala. Then sunod, kung ito, 8,888, ito naman magkano? Ano ito? Tri-pack. Sabihin nyo nga po, tri-pack. Pwede ako magturo ng discount sa inyo? Sabihin mo nga, discount eh. Okay, bakit tri-pack? Kasi tatlo. Sabihin mo nga, tri-pack! Okay,
Okay. Ito po, tuturuan ko kayo ng isang diskarte na ginawa ko rin po sa sarili ko. Okay. Gusto niyo mas mabilis na earnings? Yes. Okay, very good. Ready kayo malaman kung paano to? Yes. Okay, paano ito? Meron kasi tayong tinatawag, ito kasi tatlo to na 4,000, meron tayong isang kit, ito ang tawag. Okay. Meron tayong isang kit, kung medyo nahihirapan sa 8,888, meron tayong tinatawag na kit na starter kit. Starter kit ang tawag natin na 4,988. Kaso, ito lang ang laman. Limited. Pero, you have all the ways of earning. Pero bakit natin ino-offer itong tri-pack na to na very convenient sa lahat? Kumbaga, very okay siya when it comes to faster earning. Sir Ronel, ikaw ulit example ko ha. Okay lang? Matatapos na kasi tayo eh. Okay. Ito si Sir Ronel. Okay, sir. Nagkaroon ka ng members. Ay, mali. Mali, erase. Si Sir Ronel, for example, nag-avail ng tri-pack. Okay. Ito yung account mo, sir. Si Sir Ronel 1, Sir Ronel 2, at Sir Ronel 3. O kaya pwede mo ipangalan sa wife mo or sa kapatid mo. Basta pwede yan kahit kanino. Kasi sa'yo rin naman yan. Ngayon, ano ang difference nito sa single kit lang? Okay. Si Sir Ronel, meron tayong dalawang scenario. Last na po ito. Meron po dalawang scenario. Si Sir Ronel na nag-tri-pack at si Sir Ronel na single lang. Okay? Ngayon, for example, nagkaroon siya ng direct referral. So, nilagay dito ni Sir, tama? Nagkaroon siya ng 4 na direct referral. Ngayon, take note lang po, kung ang nag-avail dito is 4,998, kasi pwede kumuha siya ng 4,998, pwede din ng 8,888, di ba? Yes. Gets niyo po? Hindi? Yes. For example, ito sino to, Sir Patrick? Ang kinuha ni Patrick yung 8,000 pesos. Ang makukuha ni Sir Ronel, magkano? 1,000. Ngayon, itong si Nicole, ang kinuha niya lang, 4,998. Yes. Okay, magkano makukuha ni Sir? 700 pesos. Kasi syempre, 4,998 lang. Diba? Sunod, ito kunyari, sino nga to, Sir? Joanna. Si Joanna, for example, ang kinuha niya, 8,888. So, may 1,000 pesos siya. Ito rin, 8,888 ang kinuha. So, may 1,000 pesos siya. Gets niyo po? So, magkano to? Okay ha? 1,700. Kailangan niyo po ito maintindihan na para ma-appreciate yung power ng tri-pack. And 1,000. Gets po? Yes. Okay. Same scenario. 4 direct referral. Isa lang si Sir na account. Si Sir Ronel. Okay. Pagkano lahat pala to? 3,700. Sa 4 na direct? Ay, hindi pa pala to. Okay. Nag-team A, team B si Sir? Yes. Okay. May team B, team B. Kung baga, nag-match? Yes. Okay. May 600 si Sir? Yes. Ito. Sino ba to? Yung second account. Si Ronel pa rin to? Yes. Si Ronel pa rin. Meaning, pera niya pa rin to. Yes. May additional siya 600? Yes. Ito, sino to? Yes. Si Ronel pa rin. May 600 ka pa rin, Ronel. Nag-match pa kay Ronel 1. Gets niyo po? Yes. Okay, so ilang 600 pa yan? Dalawa. Okay. Sa 4 na direct referral pa lang, sige nga po pakicompute. Sino may calculator? 1, 2, 3, 4, 5, 3,000. 6,700. 6,000? Sabi nga, 6,700? Yes. Okay. Ang 4,998 po, di ba 700 ang direct referral? Ito kasi ang SSB niya magkano? Okay, ang SSB ng 4,998? Okay. So ito, magkano ang 4,998 to, di ba? Tri-pack? Yes. Magkano to? 30 pesos, 30 pesos? Tama? 60. Ito, magkano to? 1,002 eh. So meron tong 250. Saan pa? 250. Ito, 250. Ito 30 lang. Ito 250. 250. O sige, ilan na yan? 6,700 plus 60. 840. 6,840. Plus 60 lang. 6,700 plus 60. 6,700 plus 250. 6,800 plus 30. Calculator na kayo. Oo. Sige na, please. Ano ulit? Ulit ha. 6,700 plus 60. 6,760. Okay. Plus 250. 6,960. Plus 30. 6,990. Plus 500. 7,400. Okay. 7. 7,490. Okay. 7,400. 90. Okay. 7,490.
Ang galing ni Kuya Pat. Palakpakan nyo naman si Kuya Pat! Okay, sa apat na direct referral, having TriPack account, meron ka na pwedeng kitain na 7,490. Tingnan natin si Ronel na isang kit lang kasi nagtipid siya. Okay, magkano to? Ano yan? Ano to? For example, same scenario. Ito 8888. So, may 1,000 siya. Ito, kunyari, 4998. 700. Ito, tigi 888. So, 1,000, 1,000. Magkano po? 3,700. Pero, meron naman siyang matching bonus. 600, 600. Plus 1, 2. Tama? So, ilan po yan? 4,900. Same effort. Yes. Different result. Yes. Gets niyo po? So, anong gusto niyo? Sa result na yan, kung gusto niyo kasi times 3 ang earnings niyo, mas better po talaga na mag-TriPack kayo. Discard siya. Sabihin niyo nga po, discounted! Okay, yun. So, naiintindihan yung TriPack, ha? Okay, kaya ako nag-TriPack. Ito na yung, okay, there's more! Ito yung mga result na marami. Hindi ko na masyado ito i-discuss kasi wala na po tayong time. Kilala nyo naman sila. Kung friends nyo sila, okay yan, maiintindihan nyo sila. Ayan. Andyan lang yan sa labas, yung iba nakatambay lang. Okay? Okay. Hindi ko na masyado, yung sa akin na lang, yung result na lang ang i-explain ko sa inyo. May video po ako. If you want to know more, how kung paano ko nakilala si V-Mobile, punta kayo sa YouTube. Type nyo Wendell Dakila. Dakila is Q. D-A-Q-U-I-L-A. Makita nyo na ang mukha ko doon. Meron akong video na naging YouTube sensation. Kasi naka-inspire talaga ng mga mommies all over the world yung video na yon. Ayan siya, pero hindi ko na ipi-play. Okay, kukwento ko na rin yung background ko para at least matapos na tayo. Kailangan din matapos in 5 minutes. Okay. Ako po ay 10 years pong naging sales. Kumbaga sa mundo ng sales, pinasok ko po yung mga forwarding business na naging sales manager po ako. So sales talaga ang naging buhay ko. Nagpe-present ako sa iba't ibang kumpanya, kung saan ako napupunta, pati ibang bansa. It came to a point, nung year 2010, nag-isip sobrang grabe yung desisyon na ginawa ko. Bakit? 2010 nung nanganak po ako sa baby ko. Kasi medyo late na ako nag-asawa eh. 31 na po ako nung nanganak ako sa baby ko. Tanda na, no? Kasi yung 31, tanda na yun ngayon eh. Di ba ang trending ngayon, 16, may anak na. O di ba, late na talaga yun. Okay. So meaning talaga, shock, sabi ko, pinaka-wish ko talaga to na magka-baby na ako. So dumating sa point, on 2010, bakit napaka-crucial yung decision ko? 2 things lang naman eh, ang pwedeng mangyari pag manganganak ka eh, lalo na sa Manila. It's either you work again, after giving birth, you get a yaya to take care of your child. Tama? Okay. Or, you totally give up your job and then full-time mommy ka. Gets nyo? Pero aminin natin, talaga napakalaki o napakahirap na desisyon yung pwede kong gawin. Kasi po, that time, ang asawa ko po ay nurse. Pag nurse ka na nasa Pilipinas, aminin natin, maliit talaga ang sweldo. Big time kasi sila pag nasa abroad. Eh, nandito siya eh. O, di wala akong magagawa. Kumbaga, ang liit talaga ng sweldo niya kumpara sa kinikita ko. As a sales manager before, sabihin na natin, nag-rough estimate po ako ng monthly ko ha, bago ko iniwan ang mundo ng sales o ng corporate. Ito na po ang monthly salary ko per month as a sales manager. Pagkano to? O, syempre, inineto mo pa yan. Sabihin natin, yan lang, gross muna. Okay? For a 50,000 salary, manganganak ka. 9 months na ako. Actually, ika-6 months pa lang ng child ko, nag-iisip na ako anong pwede kong gawin after ko mag-give birth. Ganun katindi yung decision making na halos hindi ako nakakatulog. Anong gagawin ko after ko manganak? Mahirap sa nanay yun. Sino ang mga nanay? Kung nanay ka, alam mo ang sinasabi ko. Oo. Mahirap po talaga. It came to a point na talaga sobrang panalangin ko, Lord, ano bang gagawin ko? Mag-work pa ba ako? Or kukuha ako ng yaya? Or basta, sabi ko. Pero it came to a point na nag-usap kami ng asawa ko, sige lang, mag-full-time mommy muna ako. Ang projection ko 1 year lang and then I'll go back again to my work. Kasi bakit ako masyadong malakas ang loob na mag-resign? Okay? Kasi may naipon po ako. Kasi syempre manganganak ako, di ba? Nag-ipon talaga ako na sabi ko, Lord, kahit siguro 1 year, kahit wala akong income na regular for 50,000 per month, mabubuhay kaming pamilya. Nakaipon po ako, sabihin natin, almost 300,000. Malaki na yan, di ba? Kumbaga, malaki na talagang amount. Sabi ko, Lord, baka naman kasya na to sa 300,000 na 1 year hindi ako magtrabaho. Baka pwede na. Di ba? Pero alam nyo, grabe, tama si ma'am.
hindi pala enough. Kasi dumating sa, di ba pag nanganak ng babae, magkano ospital, magkano doktor, tapos pag uwi mo, diaper, gatas, vaccination, vitamins, pag nagkasakit pa! Sino? Nakaka-relate mga mami? Kita nyo dun yung story ko, ito na lang ang natira. Magkano yan? Kung ikaw ina, yan na lang ang pera mo sa bangko, anong mararamdaman mo? Natataranta ka na. Sobra, hindi nga ako natataranta eh, kinakabahan ako. Dumating sa point na kinausap ko yung anak, yung asawa ko. Sabi ko, babe, ano ba, balik na ako sa work. Kasi that time, very tempting ako bumalik sa corporate world. Bakit? Yung may-ari kasi nung kumpanyang pinanggaling ko, ninang ko sa kasal, ni-reserve niya yung position for me for 1 year. Hindi siya nag-hire ng ibang salesperson. Kasi ine-expect niya babalik ako kasi binubuyo niya ako, hindi ka bagay sa bahay. Mabobor ka, mabobobo ka dyan. Ganun naman normal ang fear ng isang na magiging full-time from a corporate world, talagang sobrang busy ng buhay niyan. Okay, sabi ko, ma'am, teka lang ha, kasi dumating ako sa point na hindi ko na siya kayang paalaga sa iba, na-attach na ako masyado sa baby ko. So dumating sa point na sabi ko sa asawa ko, ano ba, balik na ako sa work. Yung asawa ko po kasi opposite ko yun. Ako warrior ako eh. Yung normal yun sa babae, di ba? Yung asawa ko, ano yun, sasabihin niya lang na, kaya pa yan, manalangin pa tayo, baka may dumating na opportunity. Ganun yun eh. Sobrang ano yun, makapit talaga. So sabi ko, sige, pray pa tayo. Binigyan namin yung self namin na 2 months. Pero grabe talaga, naniniwala kayo sa answered prayer? Grabe talaga eh. Yung agony ko to go back to work kasi nararatel na ako. Sabi ko, paano kaya ito? Mabubuhay pa ba kami nito? Yun po, after 2 months, may nag-text sa akin. Isang friend ko from high school. Tinext niya ako, eksakto. Sabi niya, when gusto mo extra income, pwede mo gawin kahit nasa bahay lang. Eh di ba, ang hiling namin, Lord, bigyan mo naman kami na isang opportunity na sana kumita ako kahit nasa bahay lang ako. Sabi ko na kahit na hindi na 50 mil kada buwan, pandagdag na lang ng diaper ng anak ko. Kasi malaking gastos yung diaper talaga. Hindi ko maintindihan. Ang laki talaga ng gastos. Kumbaga, eksakto yung text. Kung sa hinihiling mo, sabi ko, baka ito na. Kasi diba some people may think na baka hindi ito para sa akin, baka hindi ko to kaya. Pero alam nyo, hindi nyo naman mararanasan na okay pala to sa inyo kung hindi nyo itatry eh. Kung baga that time po, di pumunta ako dito sa Ortigas, nag-attend ako. That time po, ang investment pa before, itong amount na to. Magkano to? Way back 2011 to, 3 years ago. Magkano na lang pera ko? Ininvest ko po. Pikit mata, binigay ko to. Magkano na lang natira pag uwi ko? 36,000 pesos. 12,000 minus 11,964. Actually, alam mo ngayon na lang to parang lighter na lang. Pero that time, kung i-reminisce ko 3 years ago, dyan, ma'am, yung pretty girl, dyan ako nakaupo. 3 years ago! Ma'am, eksakto dyan. Nakikinig lang ako, nananalangin ko, Lord, ito na ba? Ito na lang pera ko eh. 11 na, alam mo, sugal talaga siya na parang take ka talaga ng risk. Pero I'll never know if this is the answered prayer kung hindi ko ibibigay yung faith ko at trust ko. Sabi nga nila, di ba, faith sees the invisible. You cannot see the future, but unless maniwala. Kasi di ba, to see is to believe. Pero hindi ako naniniwala dun. To believe is to see. Maniwala ka muna bago mo makita. Yun ang faith kung saan pumapasok. Pero lo and behold, yung 36 pesos na yun, yung 11,964 na pinakawalan ko, alam nyo, after 2 weeks, halos nabawi ko. Tingnan nyo po, after 2 weeks, tatlong account ko, di ba, 8,151. Magkano total? 11. Halos nabawi ko na. After 2 weeks. Sunod, after doing the business in 1 month, I earned na po 22,000, 14, 6,000 at 2,000. After doing V-Mobile, after 2 months and 2 weeks, nasa bahay lang ako niyan ha, doing business habang tulog si baby. 2 months and 2 weeks, 76,000 pesos. Yun po, after 2 months and 3 weeks, I earned po yung first digit ko na 100,500 pesos. Palakpakan nyo naman yan. Ito yung sinasabi ko. Ano ba to? Sinisipan tuloy ako. 50,000 yung pinakawalan ko per month. Magkano binalik? More than pa. Yes. Sunod dyan, after doing V-Mobile in 3 months, 137,500. After 4 months and 2 weeks, 288,850. After 5 months po, 348,195. Yun na po, mawindang ka. After 6 months and 1 week, I earned po yung first $500,000 pesos ko na 508,900 pesos. Kumbaga, sinasabi ko lagi sa sarili ko,
Never mind mo na yung $500,000, bonus na yan galing sa Panginoon. Thank you Lord, binigay mo ako nito. Pero ang hindi talaga matutumbasan, to be honest, yung oras ko na nakatutok ako sa anak ko. Habang ginagawa ko siya sa Facebook, habang nag-e-endorse ako online, nakatutok ako sa anak ko, pinapakain ko, naglalaro siya, inaaruga ko. Yun yung, naku, nag-iyak si Ma'am Julie. Oh, actually, yung video ko na yon sa YouTube, it turned talaga na hindi ko alam magiging emotional din yung ibang mami. Kasi umiyak ako dun eh. Kasi during that time, nanunood sa akin yung 36 pesos. Saan ako mapupunta nito? Kung may 36 pesos ka na lang sa wallet mo, ano kayong pwede mong maramdaman? Ang natira na lang talaga sa akin doon, Lord, bahala na kayo. Binigay mo to sa akin, titingnan ko kung ito talaga para sa akin. Basta the moment na umuwi ako, ginawa ko yung negosyo, hindi ko na tinantanan everyday. Sabi ko, kailangan